Please, like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1131 hanggang 1140. Napakayaman ko. Nang makita ang nakamamatay na mga mata ni Li Baiqi sa bintana ng panaderia sa kabilang kalsada, napaawang ang bibig ni Yang Yiyo. Pinuntahan niya si Li Baiqi. Anyway, kailangan niyang harapin ang pamilya Li sooner or later, kaya wala siyang pakialam. At ngayon, sarili niyang tableta ang ipina-auction, kaya gusto niyang ibenta ito sa magandang presyo, di ba? Inaasahan din niya na susubaybayan ni Li Baiqi ang presyo, dahil nakikita niya na ang pamilya Li ay labis na nag-aalala sa mukha, lalo na sa mga ganitong okasyon. Mula sa pang-aasar ni Li Baiqi hanggang kay Wang Fu Yunfei, makikita na si Li Baiqi ay isang taong labis na nag-aalala sa mukha. Siguro sa mata ng pamilyang Li, ang pamilya nila Li ang unang pamilya sa Shingchen City. Kung hindi sila makakapagbid para sa unang Chow Yuan Pil, ito ay isang bagay ng pagkawala ng mukha. Sa pribadong silid ni Li Baiqi, nakita ni Li Baiqi ang nakangiting mukha ni Yang Yiyo, na isang hubad na pagpukaw sa kanyang mga mata. Pumunta at tingnan kung ano ang pinagkakaabalahan ng bumpkan ng bansa sa kabilang panig. Nililigawan niya si kamatayan kung maglakas loob siyang makipagkompetensya sa akin, Li Baiqi. Inutusan ni Li Baiqi ang isang subordinate sa likod niya. Oo, guro, sandali, titingnan ko ito. Kasabay nito sa pribadong silid ng pamilya Wang Fu, nakangiting sinabi ni Wang Fu Yangxia kay Wang Fu Yunfei, Kuya, hindi ko inaasahan na ang Nouveau Riche ay maglalakas loob na makialam. Dapat ba tayong magbid ng higit pa? Nagulat din si Wang Fu Yunfei nang makita niyang si Yang Yiyo ang sumunod. Nang marinig ang sinabi ng kanyang kapatid, ngumiti siya at sinabing, Ikaw, huwag kang masyadong bastos na tawagin siyang Nouveau Riche. Sa tingin ko ang kapwa Daoist ay kawili-wili. Naglakas loob siyang makialam sa oras na ito at itinaas ang presyo ng 1,000 espiritong bato. Halatang sinasampal niya si Li Baiqi sa mukha. Naglakas loob siyang hamonin ang pamilya Li, kaya kaibigan siya ng aming pamilyang Wang Fu. Sa isang tiyak na lawak, sinusuportahan din niya ang mga ito. Para sa aming pamilyang Wang Fu, ito ay isang pabor. Siyempre, kailangan nating magbid. Lahat sa pamilya Li ay mayabang at gustong maging una sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Chow Yuan Pil ay masyadong mahalaga sa aming pamilyang Wang Fu. Dapat nating ipaglaban ito. Nagpadala na ako ng mensahe sa aking ama. Ang ibig sabihin ng aking ama at ng pamilya ay kailangan naming ipaglaban ang hindi bababa sa 2 sa 3 Chow Yuan Pils. Sa tingin ko, determinado rin ang pamilyang Li na manalo. Ang Shingchen Mountains ay 1,000,000 milya ang layo, at napakahirap manalo. Ang aming pamilyang Wang Fu ay kailangang protektahan ang aming sarili at makahanap ng mga pagkakataon, kaya napakahalaga na hayaan ang ilang matatanda sa pamilya na mapabuti ang kanilang paglilinang. Kinaikit ni Wang Fu Yunfei ang kanyang mga mata at natapos magsalita, at nagsimulang magbid, 110,000. 120,000. Muling tumunog ang malamig na boses ni Li Baiqi. 121,000. Nakangiting sigaw ni Yang Yiyo. Ngayon ito ay isang three-way na kompetisyon. Sa lalong madaling panahon ng pagbid para sa isang Chow Yuan Pil ay umabot sa 150,000. 150,000. Sigaw ni Li Baiqi na may malungkot na mukha. Si Wang Fu Yunfei ay nasa pribadong silid, nakakunot ang noo at nagsasabing, ibinigay na namin ang una. Ito ay hindi makatutuhanang makipagkumpetensya para sa mukha. Hayaan ang ilang Daoist na kapatid na makipagkumpetensya kay Li Baiqi. Sabi ni Wang Fu Yunfei habang nakatingin sa private room ni Yang Yiyo. Kuya, ang mahal ng unang tableta, hindi ba tataas pa ang presyo ng susunod? Hindi ba't nakakaawa kung I give up ang bid ngayon? Sabi ni Wang Fu Yangxia. Hindi naman siguro ganoon. Maghintay at tingnan natin. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Wang Fu Yunfei at umupo, hindi na nakikipagkompetensya. Sa pribadong silid kung saan naroon si Yang Yiyo, si Ruan Linghua, na nakatayo sa tabi ni Yang Yiyo, ay natulala na. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong magbid ni Yang Yiyo para sa sarili niyang tableta. Sa sandaling ito, sumuko si Wang Fu Yunfei, at nagbid si Li Baiqi ng 150,000 middle grade spirit stones, at pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Yiyo na nagbid, 151,000. 160,000. Si Li Baiqi ay nagbid ng masama. Kung wala siya ngayon sa Shingchen Restaurant, napunit na niya si Yang Yiyo sa oras na ito. 160,000 middle grade spirit stones para sa isang Chow Yuan Pil, mataas na ang presyo nito. Humalaklak si Yang Yian, at pagkatapos na makamit ang kanyang layunin, tumalikod siya at naupo ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman niya na 160,000 ang bottom line ni Li Baiqi. Kung siya ay patuloy na nagbid, ang mga table toss ay mahuhulog sa kanyang mga kamay.
Huminto siya habang nasa unahan. 160,000 mid-grade spirit stones ay malayo sa kanyang imahinasyon, at siya ay lubos na nasisiyahan. Nakita ni Ruan Linghua na hindi na nagbibid si Yang Yian at naupo. Ngayon ay naunawaan na niya na sinadya ito ni Yang Yian. Ngunit, naisip ni Ruan Linghua ang pamilya Li at ang mapagbigay na gantimpala ni Yang Yian, at hindi pa rin maiwasang ipaalala, Senyor, ikaw, nasaktan mo ang pamilya Li. Iminumungkahi ko na umalis ka sa Shingchen City sa lalong madaling panahon pagkatapos ng auction, o manirahan sa ibang lugar sa aming restaurant. Na si Li Baichi ay ang ikatlong anak na lalaki ng pamilya Li. Siya ay nasa gitnang yugto ng Fusion Realm. Umaasa siya sa kapangyarihan ng pamilyang Li na gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan sa Shingchen City. Senyor, nasaktan mo si Li Baichi ngayon. Siguradong gagantay siya. Sa buong Shingchen City, dalawa lang ang lugar na makakapagprotekta sa iyo at makakatakot kay Li Baichi. Ngumiti si Yang Yian at walang pakialam. Nakita niya na hindi na kayang sumuko ang pamilya Li sa Shingchenman. Maaga o huli, magiging magkaaway sila, kaya hindi sila natatakot na masaktan sila. Sa halip, interesado siya sa sinabi ni Ruan Linghua na mayroong dalawang lugar sa buong Shingchen City na nagpatakot kay Li Baichi. Ngumisi siya at sinabing, bueno, ang isa ay ang iyong Shingchen restaurant, at paano naman ang ibang lugar? Wang Fu family. Casual na sabi ni Ruan Linghua. Pamilya ng Wang Fu. Minaliit ni Yang Yiu at tumango. Gayunpaman, hindi siya tumakas, at pupunta sa pamilya Li. Siyempre, hindi na kailangang sabihin kay Ruan Linghua ang tungkol sa mga bagay na ito. Nang dumating si Li Fenggayo at ang iba pa, oras na para harapin ang pamilya Li. Sa ngayon, nagplano siyang kumita muna ng pera sa pamilya Li. Kaya't halata na sinusubukan niyang linlangan si Li Baichi. Nang makita ni Li Baichi si Yang Yiu na tumalikod at umupo ng walang pag-aalinlangan, sumabog ang kanyang isip. Naunawaan na niya ngayon na sinadya ito ni Yang Yiu, kaya gumastos pa siya ng 10,000 mga spirit stone. Ang mga nasasakupan ay nagulat sa kanya na ang alam lang nila ay ang kanyang pangalan ay Yang Yiu, at siya ay nanggaling sa ibang lugar. Walang ibang impormasyon, ngunit ayon sa mga tao sa Shingchen Restaurant, sina Hualing Jiandan at Chao Yuandan ay parehong mula sa taong nagngangalang Yang Yiu sa kabilang kahon. Si Li Baichi noon. Mamamatay tao. Alam niya na sinasadya ni Yang Yiu ang laban sa kanya, at iniisip niya na dapat niyang putulin ang batang iyon. Ngunit walang silbi ang magalit. Naubos na ang 160,000 spirit stone, na hindi sapat para sa kayamanan ng kanyang pamilyang Li. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang tungkol sa 160,000 mga espiritong bato. Ang susi ay ang mawalan ng mukha. Kaya't iniutos ni Li Baichi, bumaba ka at maghanda. Kapag tapos na ang auction, kung lalabas ang batang iyon sa restaurant, hulihin mo. Ipaparamdam ko sa kanya na patay na siya o buhay. Nagpatuloy ang auction. Siyempre, ang unang Chao Yuandan ay binili ni Li Baichi sa presyong 160,000 medium-grade spirit stones. Bagamat mahigpit ang kompetisyon para sa susunod na dalawa, walang gaanong tao na kayang bumili ng napakaraming mga spirit stone. Bukod dito, nang i-auction ang pangalawang Chao Yuandan, nagbid si Wang Fu Yunfei ng 100,000 medium-grade spirit stones, na ikinagulat ng buong proseso at nakita ng lahat ang determinasyon ni Wang Fu Yunfei na makuha ang pangalawang Chao Yuandan, kaya hindi nila ito ipinaglaban. Nagulat din si Li Baichi sa alok ni Wang Fu Yunfei na 100,000 spirit stones. Sa kanyang opinyon, determinado si Wang Fu Yunfei na kunin ang pangalawang Chao Yuan Pil sa pagkakataong ito, at naisip din niya na dahil ang tableta ay ibinigay ni Yang Yiu, malamang nalalabas si Yang Yiu para manggulo, kaya hindi na ito ipinaglaban ni Li Baichi sa pagkakataong ito, iniisip na si Yang Yiu ang gagawa ng gulo para kay Wang Fu Yunfei. Pagkatapos ng lahat, ang tableta ay ang tableta ni Yang Yiu, at ang paggawa ng gulo ay maaaring maging dahilan upang makakuha ng mas maraming spirit stone si Wang Fu Yunfei. Para naman sa mga tao mula sa ibang puwersa, nang makita nilang hindi na lumalaban si Li Baichi, isa-isa silang tumigil sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang pamilyang Wang Fu ay isang malaking pamilya at hindi maaaring makipagkompetensya, kaya mas mabuting kalimutan na ito. Bilang. Para kay Yang Yiu, maganda ang kanyang impresyon kay Wang Fu Yunfei at sa kanyang kapatid na babae. Hindi siya gagawa ng gulo, at isang beses lang ito gagawin para manggulo at magtaas ng presyo. Hindi niya gustong masaktan ang dalawang pangunahing pamilya ng Shingchen City ng sabay-sabay. Kung gusto niyang tumalikod sa pamilya Li, hindi niya maaasikaso ang pamilya Wang Fu. Kaya binili ni Wang Fu Yunfei ang pangalawang Chao Yuan Pil para sa 100,000 medium-grade spirit stones. Halos mapasuka si Li Baichi ng dugo, at lalo niyang kinasusuklaman si Yang Yiu. Niloko mo ako ng isang beses, kaya kailangan mo ring bastyusan si Wang Fu Yunfei, tama ba?
Napaka-unfair. Ngunit walang sinabi si Yang Yio. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang 160,000 Spirit Stone at 100,000 Spirit Stone ni Wang Fu Yunfei, isang pagkakaiba ng 60,000 middle grade na Spirit Stone, hindi komportable si Li Baichi na parabang nakain siya ng langaw. Inilagay niya ang lahat ng mga account kay Yang Yio. Labis niyang kinasusuklaman ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi panuurin ang nakangiting mukha ni Wang Fu Yunfei at tumingin sa kanya, na parabang tinatawag siyang tanga. Pagkatapos ay ang pangatlong Xiao Yuandan, na siya rin ang huli, ay na-auction, at ito ay naging mainit-init. Halos lahat ng puwersa ay nakilahok dito. Normal ang auction, at sa wakas ay tumaas ang presyo sa 140,000, at binili ng isang casual na magsasaka. Ang casual na cultivator na ito ay isang cultivator na tumatawid sa kapigatian, at wala siyang pakialam sa pamilya Li at sa pamilya Wang Fu. Gayunpaman, ang parehong pamilya ay nakakuha ng isa, at hindi nila ipinaglaban ang huli dahil sa takot na magdulot ng galit sa publiko. Ang dalawang uri ng elixir ay nagdala kay Yang Yian ng malaking halaga na 470,000 medium-grade spirit stones. Kahit nabawas ang 20% na bayad ng restaurant, mayroon pa ring halos 400,000 spirit stones si Yang. Pagkatapos ng pagtatapos, tumawa ng malakas si Yang at sinabi sa kanyang puso na siya ay gumawa ng isang kapalaran. Kung ikukumpara sa napakaraming mga spirit stone, direktang binaliwala ni Yang Yian ang nakamamatay na tingin ni Li Baichi at nginisya ng kanyang puso, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng pagkakataon maaga o huli. Kabanata 1132 Pagbili ng 4 na Little Fox Demons. Nagpatuloy ang auction, ngunit naging local tyrant si Yang Yian na may 400,000 middle grade spirit stones. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na siya ay naging isang tunay na nouveau riche. Noong dumating siya sa Xingchen Restaurant dati, naramdaman niyang yumaman siya sa 10,000 middle grade spirit stones at 500 high grade spirit stones. Ngayon parang katawa-tawa. Pagkatapos ng isang auction, alam din niya na maraming mga lokal na tyrant sa mundo ng paglilinang. Halimbawa, ang pamilyang Li at ang pamilyang Wang Fu. Sa katunayan, ang pamilyang Li, na kumokontrol sa kapangyarihan ng teleportation array, ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na daloy ng mga spirit stone araw-araw. Sa pag-iipon ng yaman araw-araw, maiisip mo kung gaano kalaki ang yaman ng pamilyang Li. Dahil dito, naging mas determinado si Yang Yian na lumaban sa mga lokal na tirano. Sa asensya, ang pamilya Li ay isang sangay ng Xingchen sect. Sa tahasan, ang pamilyang Li ay alipin ng aso ng Xingchen sect. Ayon kay Li Fengyo, dahil ang pamilya Li ay hindi dumating upang suportahan ang Tianyuan sect nang salakayin nila ang Xingchen sect 5,000 taon na ang nakalilipas, ang pamilyang Li ay nagtaksil sa Xingchen sect. Kung kanina pa lumabas ng bundok ang Xingchen sect, dapat matagal na nilang nilinis ang sekta. Sa kasamaang palad, ang Xingchen sect ay natalo at nabuklod sa loob ng 5,000 taon, at 5,000 taon na ang huli para linisin ang pamilya Li. Ngunit para kay Yang Yio, hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Li ay isang pamilya lamang. Maasahan ba niya ang isang terrestrial immortal na tulad ni Dabay na lilito? Kahit na siya ay lumitaw, hindi imposibleng harapin siya, at walang dapat ikatakot, kaya hindi sineseryoso ni Yang Yio ang banta ni Li Baichi. Dahil nangako siya sa matanda na aalagaan ang Xingchen sect, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kung hindi niya ito gagawin. Hayaan ang Xingchen sect na maging master muli ng Baiwanli Xingchen Mountain Range. Sa lobby sa ikatlong palapag ng Xingchen Restaurant, nagpatuloy ang host sa pamumuno sa auction. Narinig lang ng host na sinabi niya, ang susunod na 10 babaeng alipin ng demonyo ay nasa palengke. Ang panimulang presyo ay 1,000 medium grade na spirit stone, at bawat pagtaas ay hindi bababa sa 100 spirit stone. Ang mga demonyong alipin na ito ay pawang nagbagong demonyong alipin na nakapasok sa nascent soul realm. Ang mga ito ay ang superior furnaces ng dual cultivation. Mga kapwa tawista, huwag silang palampasin. Gaya ng ipinaliwanag ng host, 10 kulungang bakal na may mahiwagang kapangyarihan ang itinaas sa entablado. Sa bawat kulungang bakal ay nakabitin ang halos hubad na babaeng demonyo. Tiningnan ni Yang Yio ang mga babaeng demonyong ito at nakita na ang kanilang mga katawan ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Bumantong hininga siya sa kanyang puso at binawi ang kanyang tingin. Survival of the fittest ay ang natural selection. Ang mundo ng paglilinang ay mas malupit kaysa sa mundo ng bundok at dagat. Wala siyang paraan para kontrolin ito. Matapos bawiin ang kanyang tingin, naramdaman niya na ang 4 na maliliit na demonyong fox sa paligid niya ay may nakikiramay na emosyon, at lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Bilang mga demonyo, ang 4 na maliit na fox na demonyo ay naging mga tool sa paggawa ng pera ng Xingchen Restaurant. Mas mahusay sila kaysa sa mga aliping demonyo sa Supreme Auction.
Ang mga demonyong alipin ay binili at inilagay sa mga hurno ng paglilinang at malaon o huli ay mamamatay. Nang makita ang malungkot na hitsura ng apat na maliit na fox na demonyo, naisip ni Yang Yian na dahil ang apat na maliliit na fox na demonyo ay mabibili sa Xingchen Restaurant, maaari din silang mabili sa ibang mga lugar. Ang pagpupulong ay kapalaran. Walang pakialam si Yang Yian sa demonyong alipin sa entablado, ngunit makakahanap siya ng paraan upang pamahalaan ang apat na maliliit na demonyong fox sa paligid niya. Mabuti sana kung hindi siya tumaba, ngunit dahil nakilala niya ang mga ito, palagi siyang nakakaramdam ng kaunting awa sa kanyang puso, na hindi makabubuti para sa kanyang magiging cultivation state. Kaya tinanong lang niya si Ruan Linghua, gusto kong bilhin ang apat na maliliit na demonyong fox, tama ba? Ito. Dapat na posible, kailangan kong tanungin ang manager. Sumagot si Ruan Linghua pagkatapos ng isang paghinto, nagtataka kung bakit gusto niyang Yian ng apat na maliit na fox na demonyo kung hindi niya gusto ang mga nasa auction table. Pagkatapos ay tumingin si Ruan Linghua sa apat na maliliit na demonyong fox na may parang bata at agad na bamulong sa kanyang puso, kaya gusto ito ng nakatatanda, gusto ang mga bata. Siyempre, hindi niya ito sinabi, bagkus ay ngumiti lang siya ng kakaiba kay Yang Yian. Tanungin mo ang manager mo, maghihintay ako. Hindi alam ni Yang Yian na inakala ni Ruan Linghua na may matinding lasa siya sa kanyang puso. Sa katunayan, naging mabait lang siyang sa pagkakataong ito, at wala siyang ibang iniisip, tanging ginhawa sa kanyang puso. Ang pagtulong sa apat na maliliit na demonyong fox ay isang merito rin. Nai-imagine niya ang magiging kapalaran ng apat na maliliit na fox demons kung mananatili sila sa Xingchen Restaurant. Nakilala nila siya ngayon, at dahil napakabata pa ng apat na maliliit na demonyong fox, tinuring niya silang mga bata at hindi nagdulot ng anumang gulo. Kung ito ay ibang tao ngayon, ang apat na maliit na fox na demonyo ay tiyak na paglaruan hanggang mamatay. Kaya kung maaari niyang gamitin ang mga spirit stone upang malutas ang problema, masaya siyang Yian na tumulong. Pagkaalis ni Ruan Linghua, lumuhad ang nangungunang munting fox na demonyo at yumuko kay Yang Yiu, na nagsasabing, "Salamat sa iyong pagliligtas, Senyor. Ako ay nagpapasalamat." Ang apat na maliit na fox na demonyo ay yumuko kay Yang Yiu na may pulang mata. Lahat sila ay matalinong tao, kaya naisip nila ang kapalaran ng pananatili sa restaurant. Sa katunayan, nakita nila ang napakarami sa kanilang sariling uri na pinahirapan hanggang mamatay ng mga tao. Nakagawa na sila ng pinakamasamang plano, ngunit hindi nila inaasahan na makikilala nila si Yang Yiu, na parang isang buhay na bodhisattva. Paanong hindi sila makapagpasalamat sa kanya? Lumuhad sila at yumuko, at malakas ang tunog ng dong dong dong. Bumangon ka muna. Kung magagawa ito ay depende sa kung willing ang restaurant na muling ibenta ka. Ngunit huwag mag-alala, hanggat maaari itong malutas ng mga espiritong bato, tiyak na tutulungan kita. Tadhana na natin ang magkita. Ikanaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at pinabayaang bumangon ang apat na maliliit na demonyong fox. Sa oras na ito, bumalik si Ruan Linghua, at ang taong kasama niya ay ang manager pa rin na nakatukoy ng elixir noon. Daw gusto mong bumili ng apat na maliit na demonyong fox. Pumasok ang manager at diretso sa punto at nagtanong. Oo, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng katiwala. Tanong ni Yang Yiu sa kanya. Hindi imposible, ngunit ang apat na maliit na fox na demonyong ito ay pinili lahat mula sa libu-libong lugar sa aming restaurant. Ilang taon na silang sinanay. Nakaayos lang sila para pagsilbihan ng mga bisitang tulad mo ngayon. Ako. Hindi ako nasisiyahan sa sinabi mo, talagang hindi madaling sanayin ang mga espiritual na maliit na demonyong Sorrow, gusto ng katiwala na magsalita ng walang katapusan. Ngunit nagambala siya ni Yang Yiu, "Steward, direktang pangalanan ang presyo, prangka rin akong tao." Natural na alam ni Yang Yiu na sinusubukan ng kabilang partido na mambola. Ang ganitong uri ng gawain ay nilalaro ng mga auntie sa palengke ng gulay sa lupa. Paanong hindi ito nakita ni Yang Yiu? Hindi ba humihingi lang ng mataas na presyo? Ang kaibigan ko ay mayaman na ngayon. Ahem, ahem, ahem. Ang steward ay tumambad kay Yang Yian, at bigla siyang umubo. Gusto niya talagang makakuha ng magandang presyo. Ang Xingchenman Restaurant ay orihinal na para kumita ng pera, at ang apat na maliliit na fox na demonyo ay natural na maibebenta. Gayunpaman, tama ang katiwala tungkol sa isang bagay. Ang apat na maliliit na fox na demonyo ay talagang mga katulong na sinanay ng restaurant, at espesyal na ginamit upang maglingkod sa mga tao. Ang paghahain ng tsaa at pagbuhos ng tubig ay walang kabuluhan. Sa ilang aspeto, mas mahusay sila kaysa sa mga katulong na tao. Dahil prangka kang tao, hindi ako magpapatalo. Ang apat na maliit na fox na demonyo ay lahat ng pinakamataas na kalidad. Bibigyan kita ng discount. Sa orihinal, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 katamtamang kalidad na mga spirit stone, ngunit nais ng aming restaurant na makipagtulungan sa iyo sa pangmatagalang elixir na negosyo.
Hanggat sumasang-ayon ka, maaari mong kunin ang 4 na maliit na fox na demonyo para sa 50,000 mga espiritong bato. I wonder kung nasiyahan ka. Nakangiting sabi ng Katie wala. Natigilan si Yang Yian. Hindi niya inaasahan na nandito ang punto ng Katie wala. Kung iisipin, totoo pala. Ang elixir na binigay niya ngayon ay talagang top quality. Anumang negosyo ay malamang na nais na makipagtulungan sa kanya. Gusto niyang bigyan ng mukha ang sarili at ibigay ito sa kanyang mga kaibigan. Sa hinaharap, magkakaroon ng elixir. Natural, pwede tayong magtulungan. Bukod dito, ang presyo ng 4 na maliit na fox na demonyo ay 50,000 lingshi, na hindi mahal. Si Yang Yiyo ay nagmamasid din sa auction ng mga babaeng aliping demonyo sa entablado. Isang babaeng demonyo ang naibenta sa halagang 10,000 lingshi. Ang mga babaeng demonyong alipin sa entablado ay pawang hindi sanay at maaaring ibenta sa halagang 10,000 lingshi, hindi pa banggitin ang 4 na maliliit na demonyong fox. Sa makatuwid, ang presyo ng 50,000 middle grade lingshi ay hindi mahal. Naunawaan ni Yang Yiyo na ito ang Katie wala na gustong makipagkaibigan sa kanya upang patuloy na makapagbigay ng mga elixir at makipagtulungan sa kanilang Xingchen restaurant sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, "Okay, deal. Huwag mag-alala, Ginoo, magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon upang makipagtulungan sa hinaharap. Sa totoo lang, magkakaroon ng mas maraming elixir ang aking sekta sa hinaharap, at iniisip kong maghanap ng makakasama sa Star City. Ngayon, ipinapangako ko sa iyo na bawat buwan ay bibigyan kita ng mga elixir na isusubasta sa iyong restaurant." Tuwang-tuwa ang Katie wala. Hinihintay niyang sabihin ito ni Yang Yiyo. Agad siyang naglabas ng 4 na jade card at ibinigay ito kay Yang Yiyo, sinabing, "Dao Yu, ito ang mga jade card ng 4 na maliit na fox demon. Ang mga paraan upang kontrolin ang mga ito ay nasa jade card. Mula ngayon, sa iyo na ang 4 na maliit na demonyong fox." Pinasalamatan siya ni Yang Yiyo, "Maraming salamat." Pagkatapos ay ngumiti siya at tinanong ang Katie wala, "Sir, malaki ba ang tiwala mo sa akin? Hindi ko pa nababayaran ang mga spirit stone para sa 4 na demonyong alipin, at binibigyan mo ako ng mga demon slave card." Hahaha, tumawa ang manager, at pagkatapos ay tumigil sa pagtawa at sinabing, "Kabayan Dawist, nagbibiro ka. Hindi pa nasettle ang presyo ng elixir spirit stones na ipinagkatiwala mo sa aming restaurant sa auction." Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay tumawa din siya. Nakalimutan niya ang tungkol dito. Hindi kailangang mag-alala ang mga tao na hindi siya nagbibigay ng mga spirit stone. Bukod dito, inilabas niya ang mga jade token ng mga demonyong alipin ng 4 na maliliit na demonyong fox nang walang pag-aalinlangan. Sa isang banda, ito ay nagpapakita ng kumpiyansa, at sa kabilang banda, maaari itong maunawaan bilang sinseridad. Kabanata 1133, ang maaaring maramdaman ng Chen Kunpot ay dapat na isang kayamanan. Nakipagkasundo si Yang Yian sa manager ng restaurant at matagumpay na nakabili ng 4 na maliliit na demonyong fox. Sa oras na ito, natapos ng auction ng 10 babaeng demonyong alipin sa entablado, at binuksan ng host ang ikatlong alon ng mga item sa auction. Dapat na isang kayamanan. Nakipagkasundo si Yang Yian sa manager ng restaurant at matagumpay na nakabili ng 4 na maliit na demonyong fox. Sa oras na ito, natapos na rin ang auction ng 10 babaeng demonyong alipin sa entablado, at binuksan ng host ang ikatlong alon ng mga item sa auction. Lahat, ito ay isang 10,000 taong gulang na purple gold na damo. Bilang karagdagan sa malaking espiritual na enerhiya na nakapaloob dito, mayroon din itong kapangyarihan ng kaluluwa. Kaluluwa. Ito ay bihira. Ang panimulang presyo ay 10,000 medium grade na espiritual na bato. Ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 1,000. Ngayon magsisimula na ang auction. Nang matapos magsalita ang host, sa sandaling tumunog ang gong, nagsimula ang bidding. Auction. Lahat, ito ay isang 10,000 taong gulang na purple gold na damo. Bilang karagdagan sa malaking espiritual na enerhiya na nakapaloob dito, mayroon din itong kapangyarihan ng kaluluwa. Ito ay bihira. Ang panimulang presyo ay 10,000 medium grade na espiritual na bato. Ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 1,000. Ngayon magsisimula na ang auction. Nang matapos magsalita ang host, sa sandaling tumunog ang gong, nagsimula ang bidding. 11,000 espiritual na bato.
12,000 espiritual na bato. 15,000. Wala pang 3 minuto, umakyat ito sa 38,000 espiritual na bato. Tumingin si Yang Yian sa purple gold na damo ng Tai Xiang at naging interesado. Hindi pa siya nakakita ng maraming espiritual na gamot na may 10,000 taong sangkap sa Shanghai Realm. Bilang isang alchemist, hindi niya bibitawan ang anumang mas mataas na espiritual na gamot, hindi banggitin na ito ay isang bihirang espiritual na gamot na isinasaalang-alang ang parehong espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa. Ipaglalaban niya ito kahit anong mangyari. 40,000 espiritual na bato. Si Li Baiqi ang nagsalita. 45,000 espiritong bato. Sumali rin si Wang Fu Yunfei. Matapos sumali ang dalawang pamilyang ito, mas kaunti ang sumusunod sa kanila, dahil alam ng lahat na ang pamilya Li at ang pamilyang Wang Fu ay malakas sa pananalapi, at hindi sila makakalaban, kaya mas mabuting sumuko. 48,000 espiritong bato. Muling tumawag si Li Baiqi. 50,000 mga espiritong bato. Nagsalita si Wang Fu Yunfei. Casual na bidding lang ang kompetisyon ng dalawa. Sa oras na ito, bahagyang tumaas ang bibig ni Yang Yian. Sa kanyang mga mata, determinado siyang makuha itong purple gold na damo, at ito ay napakahalaga. Dahan-dahan niyang sinabi, 100,000 medium-grade spirit stones. Humingi siyang ng 100,000 espiritong bato, na nadobol sa isang iglap, 150,000. Dahil dito ay napabuntong hininga ang maraming tao sa bukid, at ang ilan ay bumulong-bulong na siya ay isang aliberga. Ang purple gold na damo ay isang espiritual na gamot na may edad na 10,000 taon, at ito ay talagang mahalaga, ngunit sa mata ng maraming tao, hindi sulit na bumili ng isang espiritual na gamot na may 100,000 espiritong bato. Ito ay isang ganap na pag-aaksaya ng pera. Sa 100,000 espiritong bato, makakabili ka ng napakagandang elixir. Ang paggastos ng 100,000 pambili ng espiritual na gamot, kung hindi gagawing tableta, mababawasan ng husto ang bisa ng gamot kung direktang iniinom, wala itong kabuluhan. Isa lang itong tanga. Napangiti na lang si Yang Yian sa mga talakayan sa paligid niya. Siya lamang ang nakakaalam kung ano ang epekto ng isang espiritual na gamot na may 10,000 sangkap sa kanyang mga kamay. Dahil nagpasya siyang magbid para sa espiritual na gamot na ito, determinado si Yang Yian na mapanalunan ito. Matapos niyang makita sina Li Baiqi at Wang Fu Yunfei na nagsimulang makipagkumpetensya sa isa't isa, alam niyang kailangan niyang mag-strike ng malakas. Ang kompetisyon ng 1 o 2,000 espiritual na bato ay tiyak na tataas sa 100,000 mamaya. Kahit wala pang 100,000, hindi naman gaano. Bukod dito, ang dalawang pamilyang ito ay mayaman at makapangyarihang lokal na maniniil. Ang 100,000 espiritual na bato ay hindi marami para sa kanila. Kung hindi nila kayang sugpuin ang mga ito, hindi nila makukuha ang purple gold na damo. Sumigaw lang ng bottom line sa iyong puso, o shock Li Baiqi at Wang Fu Yunfei ng sabay-sabay. Kung hindi nila kayang sugpuin, natural na susuko si Yang Yian. Ngunit mayroon siyang impormasyon. Ang pagbid ay nangangailangan din ng mga psikolohikal na taktika. Si Yang Yiu ay hindi gastador, ngunit alam niya kung ano ang nararapat kapag nahaharap sa mga lokal na maniniil tulad ni Li Baiqi at Wang Fu Yunfei, kaya direkta siyang nagbid ng mataas na presyo na 100,000. Oo naman, pagkatapos niyang tumawag ng mataas na presyo na 100,000, nang si Wang Fu Yunfei na ang magbid, si Wang Fu Yunfei, na nakatayo sa bintana, ay tumingin kay Yang Yiu at natigilan sandali, pagkatapos ay ngumiti, tumango kay Yang Yiu at sumuko sa pagbid. Pagkatapos, sumuko na si Wang Fu Yunfei, turn na ni Li Baiqi. Malungkot na tinitigan ni Li Baiqi si Yang Yiu at hindi nagsalita. Gayunpaman, sa oras na ito, lumapit ang isa sa mga nasasakupan ni Li Baiqi at nagsabi, "Young Master, hindi alam ng batang iyon kung paano mabuhay o mamatay." Naglakas loob siyang makipagkumpetensya kay Young Master. Sa tingin ko, mas mabuting magbid si Young Master ng 120,000 para ipaalam sa batang iyon ang lakas ng pananalapi ni Young Master at umatras kapag alam niya ang kahirapan. Haha! Lumingon si Li Baiqi at tumingin sa subordinate na ito at minisyon, pagkatapos ay sinampal siya sa mukha. Baboy ka ba? Ang batang iyon ay gumawa ng gulo noong kami ay nakikipagkumpetensya para sa elixir, at pinagastos ako ng 10,000 mga spirit stone pa. This time, halata naman na sinasadya ng bata na lokohin ako. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Sumuko na si Wang Fu Yunfei, at gusto mong magbid ako ng 120,000. Sa tingin mo ba ay pagtatawanan ako ng lahat dahil hindi ako kasing galing ni Wang Fu Yunfei? Idiot, papapa. Pagkasabi niyon ay 3 beses niyang sinampal gamit ang kanyang backhand. Si Li Baiqi, ang subordinate na ito, ay miserable. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay pinalo ni Li Baiqi sa ulo ng baboy. Galit na umupo si Li Baiqi at binigay ang bidding. Sa kanyang isip, muling tumalon si Yang Yiu para kusa siyang lokohin.
Hindi siya maloloko. Ngumisi siya sa kanyang puso, gusto akong dein ng bata gamit ang 100,000 spirit stones. Ang tanga ko ba talaga? This time, hindi na ako magbibid. Tingnan natin kung sino ang manloloko. Sa katunayan, naisip ni Yang Yiu sa kanyang puso na kung magdagdag pa si Li Baichi ng isa pang spirit stone, siya ay susuko. Bilang resulta, nang makita niyang sumuko na rin si Li Baichi, napangiti siyang sa kanyang puso. Alam niyang matagumpay ang kanyang mga taktika. Wala nang nagbibid. Matapos magtanong ng 3 beses ang host, ang purple gold na damo ay kay Yang Yian at hindi nagtagal ay ipinadala sa pribadong silid ni Yang Yian. Tungkol naman sa settlement, lumapit sa kanya ang staff ng Freedom Restaurant para makipag-ayos pagkatapos ng auction. Nagpatuloy ang auction. Ngunit ang mga sumunod na bagay ay karaniwang hindi nakaakit ng atensyon ni Yang Yian. Sa panahong ito, si Wang Fu Yunfei at Li Baichi ay gumawa ng ilang mga bid, at iba pang mga magsasaka ay nakipagkompetensya rin ng husto, bawat isa ay may sariling mga natamo. Ang buong auction ay tumagal ng 12-dosenang mga genius treasures, at sa kabuuan ay 100 auction. Sa panahong ito, mapayapang umupo si Yang Yian at uminom ng espiritual na alak at tsaa, tinatangkilik ang serbisyo ng 4 na maliliit na demonyong fox, naghahain ng mga prutas at nagmamasahe sa mga balikat, na napakaginhawa. Originally, akala niya ay walang makakaakit sa kanya sa auction kaya hindi niya ito pinansin at nag-enjoy na lang. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng huling auction item ay lumitaw, ang Chenkun pot sa kaliwang braso ni Yang Yian ay biglang uminit. Sa sandaling ito, gumalaw ang puso ni Yang Yian, at mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa entablado. Anumang bagay na maaaring maramdaman ng Chenkun pot ay tiyak na isang kayamanan. Ibaba daw niya ito kahit anong mangyari. Sabi ng host, mga kapwa tawista, ito na ang huling kayamanan ngayon. Ito ay ibinigay ng isang misteryosong monghe. Ito ay itinuturing na isang 5-star na kayamanan. Dahil walang sino man ang makatukoy kung ano ito, nauuri ito bilang isang kayamanan sa pagtukoy ng pagtagas. Kung alam ng sino mang daos na naruroon ang kayamanan, kikita ka ng isang kapalaran. Walang mababang presyo para sa kayamanang ito. Ito ay bukas para sa libreng pagbid. Magsisimula na ang bidding. Nang matapos magsalita ang host, tumunog ang gong, at binuksan ang isang maliit na kahon. Isang batong kasing laki ng pakwan ang kinuha mula rito. Ang itim na bato ay mukhang hindi mahalata, tulad ng isang ordinaryong bato. Gayunpaman, maraming tao ang nakakadama na mayroong espiritual na enerhiya na nagmumula sa itim na bato na ito na may isang pagskan ng kanilang espiritual na kamalayan, ngunit ito ay isang napakahinang pagbabago bago lamang ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ito ay hindi isang espiritual na bato, pabayaan ng isang kakaibang bato. Ang mahinang espiritual na enerhiya ay maaaring maramdaman mula sa bato, ngunit iyon lang. Alam ng maraming tao sa venue ang bidding method ng Xingchen Restaurant. Sa dulo ng bawat auction, magkakaroon ng leak detection na auction. Gayunpaman, ito ay isang scam lamang. Walang ganoong bagay na pagtuklas ng pagtagas. Ito ay isang paraan lamang para kumita ng pera ang auction. Tumawa at nagbiro ang isang pamilyar sa eksena, host Neo, gusto kong hilingin sa iyong restaurant na sumubok ng bago. Sa tuwing magdaraos ka ng leak detection auction, pagkatapos ng mahigit 100 taon, sino sa lahat ng puwersa sa milyon-milyong lupain ng Xingchen Mountains ang talagang nakakita ng leak? 10 taon na ang nakalilipas, sinuri ko kung may mga tagas sa mga materyales sa pagpino, ngunit ito pala ay mga smuggled na kalakal, na sinasayang ang aking 5,000 espiritong bato sa walang kabuluhan. Sa tingin ko ang pamamaraang ito ay dapat nakanselahin sa hinaharap. Hindi ako maloloko, hahaha. Hahaha. Pagkasabi pa lang nitong taong ito, tumawa ang maraming tao sa eksena, at tila sumang-ayon ang lahat sa sinabi niya. Hindi inisip ng maraming tao na maaaring magkaroon ng anumang tunay na pagtuklas ng pagtagas. Ang host sa entablado, na tinatawag na Niu, ay halatang pamilyar sa taong nagsalita. Hindi siya nagalit, at tumawa at sinabing, matandang mo, mali ka. Ang pagbid sa pagdetect ng pagtagas ay isang tradisyonal na kasanayan ng aming Xingchen Restaurant auction. Bukod pa rito, hindi dahil walang nakitang pagtagas sa kasaysayan. Hindi ba tayo nakakita ng leakage detection sa isang restaurant sa labas 300 taon na ang nakalilipas? Gumastos lang ng 10 spirit stone ang isang kaibigang Daoist para makita ang pagtagas sa isang star pattern na bato, na nagkakahalaga ng 100,000 spirit stone. Kaya ang pagtuklas ng pagtagas ay hindi kinakailangang totoo. Paano kung ang itim na batong ito ay isang kayamanan? Hindi mo ba iniisip? Okay, simulan natin ang pagbid para sa huling item ngayon. Tapos na ang auction. Ang restaurant ay may dance segment ng Enchantress, at ako, Old Neo, ay hindi makapaghintay na panoorin ito. Pagkatapos magsalita ang host, may tawanan sa audience.
Bagamat ipinagmalaki ng host ang pagtukoy sa pagtagas, ang karamihan ay halatang hindi masyadong interesado at walang masyadong pakialam. Alam ng maraming tao na ito ay isang paraan lamang ng paggawa ng pera na sadyang dinisenyo ng restaurant. Ano man ang iniisip ng iba, ang puso ni Yang Yian ay tumibok ng husto sa sandaling ito, dahil nang maalis ang itim na bato mula sa kahon, ang init ng Chen Kun pot sa kanyang kaliwang braso ay biglang lumakas at lumakas, na parang nagliliyab. Ito ay nagpapakita na ang itim na batong ito ay tiyak na isang kayamanan. Ngayon nanalangin na lang si Yang Yian na walang makikipagkumpetensya sa kanya para dito. Nang maisip niya ito, isang tamad na boses ang tumunog, mag-aalok ako ng 100 espiritong bato. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian, at tumangala siya at nakita na ang taong nagbibid ay si Li Baiqi. Medyo kinabahan agad siya. Nakita kaya ni Li Baiqi ang Katanji tanging itim na batong ito. Kabanata 1134 I mean 80,000 high-grade spirit stones. Bagamat tumawag lamang si Li Baiqi ng 100 medium-grade spirit stones, nagpakaba ito kay Yang. Kahit na hindi niya alam kung ano ang itim na bato. Ito ay isang bagay na mararamdaman ng Chen Kun pot. Anumang bagay na maaaring maramdaman ng Chen Kun pot, hindi ba ito isang kayamanan? Sa pagkakataong ito, nag-react ang Chen Kun pot mula sa malayo, na talagang ikinagulat niya. Sigurado siya na ang itim na bato ay dapat na isang kayamanan. Ang bid ni Li Baiqi ay maaaring dahil nakita niya kung anong uri ng kayamanan ang itim na bato, o nakikiisa lang siya sa kasiyahan. Inaasahan talaga ni Yang Yian na nakikiisa lang si Li Baiqi sa kasiyahan. Anyway, no matter what, kailangan niyang makuha ang Blackstone ngayon, kahit na kailanganin niya itong pagnakawan. Naniniwala siya na ang mga bagay na mararamdaman ng Chen Kun pot ay hindi mga ordinaryong bagay. Kahit nasabik siya, alam niyang hindi niya ito maipapakita. Ang pagbid ay isa ring teknikal na trabaho. 200 espiritong bato. Sa sandaling ito, sinunod ni Wang Fu Yunfei ang bid. 300. 400. 500. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Yang Yiu. Nag-away na naman ang dalawang lalaki. Ano ang dapat niyang gawin? Sa bilis na ito, ang presyo ng batong ito ay tataas hanggang sa mataas na antas ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang lalaking ito. Naisip ni Yang Yiu na ito lang ang paraan at nagpasya siyang tumaya, kung hindi, hindi niya ito makukuha. 10,000. Nagpasya si Yang Yiu na gamitin ang lumang trick upang makita kung maaari niyang takutin si Li Baiqi. Para naman kay Wang Fu Yunfei, naramdaman niyang itutulak niya siya palayo. Siya ay isang matatag na tao, habang si Li Baiqi ay isang pangalawang henerasyong rich kid. 20,000. Tumawa si Li Baiqi. Naghihintay lang siya kung lalabas si Yang Yiu. Sure enough, tumalon siya. Sa isip ni Li Baiqi, minsan na siyang niloko ni Yang Yiu, at iniisip niyang ibalik ang pabor. Kapag ang presyo ay halos pareho, siya ay mag-withdraw. Hindi niya naisip kung anong uri ng bato ito na maaaring makakita ng pagtagas. Sa simula, sinusubukan lamang ni Li Baiqi na ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang panganay na anak ng pamilyang Li, ngunit sinundan siya ni Wang Fu Yunfei. Pagkatapos, si Yang Yiu, na gusto niyang putulin, ay tumalon muli, at humingi ng 10,000. Ngumisi si Li Baiqi sa kanyang puso, sinusubukan ng bata ang panlilinlang na ito. Sa pagkakataong ito, mas magiging maingat na ako. Sa sandaling ito, si Wang Fu Yunfei ay nasa pribadong silid. Sumimangot si Wang Fu Yunfei at tinanong ang kanyang kapatid na babae, sigurado ka ba, kapatid na babae? Kuya, hindi ako sigurado. Hindi ko makita ng malinaw. Malabo ko na lang nakita na may kung ano sa loob ng bato. Maaari mo itong kuhanan ng larawan. Kung masyadong mahal, kalimutan mo na. Anyway, blur lang ang nakikita ko. Sabi ni Wang Fu Yangxia. Tumango si Wang Fu Yunfei at nagdesisyon. Alam niya ang mga espesyal na kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa mga salita ng ninuno ng pamilya, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay ipinanganak na may natural na dugo. Nakikita ng kanyang mga mata ang mga bagay na hindi nakikita o naiintindihan ng mga ordinaryong magsasaka. Dahil nakita ng kanyang nakababatang kapatid na babae na may kung ano sa itim na bato, hindi niya ito mabitawan. Bagamat isang masa ng nanalang ang nakita ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ipinakita rin ito na mayroon ngang bagay sa itim na bato. Pinaniwalaan ito ni Wang Fu Yunfei. Ang kanyang kapatid na babae ay hindi kailanman nagkamali sa talentong ito mula noong siya ay bata pa. Siya agad na sumunod at sumigaw, 30,000 espiritong bato. Sa pagkakataong ito, ang follow-up na bid ay direktang tumaas ng 10,000. Sa sandaling ito, sina Yang Yiu at Li Baiqi ay parehong nalilito. Orihinal na inakala ni Li Baiqi na si Wang Fu Yunfei ay susuko pagkatapos sumali ni Yang Yiu, ngunit hindi niya inaasahan na si Wang Fu Yunfei ay hindi lamang sumuko, ngunit nagsimulang magtaas ng presyo. Dahil dito ay napaungol si Li Baiqi sa kanyang puso.
Hindi kaya sinasadya din ni Wang Fu Yunfei na nanggugulo. O nakita ba ni Wang Fu Yunfei kung anong uri ng kayamanan ng itim na bato? Aktibo ang isip ni Li Baiqi sa sandaling ito. Naisip niya na ang itim na bato ay hindi naiiba. Ito ay lamang na mayroong ilang mahinang espiritual na pagbabago-bago sa pangunawa. Sa mundo ng mga magsasaka, anumang piraso ng bato ay magkakaroon ng mahinang espiritual na enerhiya. Dahil ang mundo ng paglilinang mismo ay mayaman sa espiritual na enerhiya, na maaaring magbigay ng sustansya sa lahat ng bagay, at mayroong hindi mabilang na mga halaman, puno, at bato na naging mga espiritu, kaya hindi ito nakakagulat. Ngunit pagkatapos na mag-follow up sina Yang Yiu at Wang Fu Yunfei, naging kainahinala si Li Baiqi. Naisip niya sa kanyang sarili na maaaring ang batong ito ay talagang isang kayamanan, o sina Wang Fu Yunfei at Yang Yiu ay sadyang nagsanib para dayin siya, at pagkatapos na ang presyo ng espiritual na batong ito ay masyadong mataas, silang dalawa ay umatras. Matapos pag-isipan ito, ginisya ni Li Baiqi ang kanyang puso, hindi ganoon kadaling lokohin ang young master na ito. Kung gusto mong maglaro, pagkatapos ay maglaro at tingnan kung sino ang nanlaloko. Anyway, sa isip ni Li Baiqi, napakaliit ng posibilidad na ang Blackstone ay isang kayamanan. Sa kabaligtaran, malaki ang posibilidad na sina Wang Fu Yunfei at Yang Yiu ay nagsanib puwersa para dayin siya. Ang kanyang pamilyang Li at ang pamilyang Wang Fu ay nag-aaway sa Star City sa hindi mabilang na taon. Pareho silang pinakamahusay sa nakababatang henerasyon ng dalawang pamilya, at sila ay nag-aaway mula pagkabata. Tungkol naman sa Yang Yiu na ito, nagpadala si Li Baiqi ng mga tao para mag-imbestiga. Bigla siyang sumulpot sa Star City. Naisip ni Li Baiqi na si Yang Yiu ay maaaring isang taong natagpuan ni Wang Fu Yunfei na nanlalako sa kanya, kaya matalinong naisip ni Li Baiqi na siya ay magtataas ng presyo, at pagkatapos ay mag-withdraw kapag ito ay halos tama na, iniiwan sina Wang Fu Yunfei at Yang Yiu upang umiyak. Ito ay sirang bato lang. Ito ay isang trick lamang ng Star Restaurant upang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga Spirit Stone. Sa tingin mo maluloka talaga ako. Ipinagmamalaki ni Li Baiqi ang kanyang sarili, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinundan, 40,000 espiritong bato. Nagsawa na si Yang Yiu sa pagsunod ni Li Baiqi at Wang Fu Yunfei. Siya lang ang naglakas loob na maghinuha na ang itim na bato ay dapat na isang kayamanan kung ito ay pinapaboran ng Chen Kun Pot. Ngunit hindi niya inaasahan na si Wang Fu Yunfei ay hindi lamang sumuko, ngunit nagsimulang magtaas ng presyo. At mukhang ganap na mapaglaro si Li Baiqi, na para bang sadyang gumagawa ng gulo. Dahil dito, labis na kinabahan si Yang Yiu. Sa dalawang mayayamang lokal na tyrant na nakikipagkumpetensya sa kanya, ang itim na bato ay malamang na ibebenta sa isang nakakatakot na presyo. Ngunit mapait na ngumiti lang si Yang Yiu, wala siyang magawa. Bagamat siya ay kinakabahan, kailangan niyang magpanggap na narito siya para manggulo, at patuloy na sumigaw, 50,000 espiritong bato. Sa oras na ito, nagkaroon ng maraming talakayan sa larangan, at ang lahat ay nanunood ng saya at pagbubulungan. Li Baiqi man o Wang Fu Yunfei, pareho silang anak ng malalaking pamilya sa Xingchen City. Alam ng maraming tao na ang pamilya Li at ang pamilya Wang Fu ay palaging nag-aaway sa isa't isa. Hindi sila nagulat. Anyway, may isang bagay na kapana-panabik na panuurin, at lahat ay nasa sabik. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pagkatapos sumali ni Yang Yiu, ito ay naging mas masigla. Maraming tao ang hindi nakakilala kay Yang Yiu. Ngayon, ilang beses nang nag-away ang batang ito at si Li Baiqi. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magbayad ng pansin kay Yang Yiu. Ang mga maaaring lumabas sa ikatlong palapag ng Xingchen Restaurant ay pawang makapangyarihang puwersa. Kahit na sila ay mga casual na magsasaka, silang lahat ay mga sikat na casual na magsasaka. Hindi mahirap alamin ang tungkol kay Yang Yiu. Lumapit silang lahat. Ang conclusion na alam lang nila ang kanyang pangalan ay Yang Yiu, at ang Hualing Jiandan at Xiao Yuandan ay ibinigay ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito, naalala ng maraming tao si Yang Yiu. Ngayon ay hindi nila inaasahan na si Yang Yiu ay direktang lalaban kina Li Baiqi at Wang Fu Yunfei, na ikinagulat ng maraming tao. Nahulaan nila na si Yang Yiu ay dapat mula sa ibang mga lugar at isang binata mula sa isang malaking puwersa. Kung hindi, paano siya maglakas loob na lumaban sa mga tao ng dalawang malalaking pamilya sa Xingchen City? How dare he interfere in the auction of high-priced spirit stones like this? Dapat mong malaman na kapag nagbid ka, dapat kang magbayad gamit ang tunay na espiritual na mga bato. Ang kapangyarihan sa likod ng Xingchen Restaurant ay hindi biro. Ito ay makapangyarihan sa buong mundo ng paglilinang. Walang nang ahas makipagbiruan sa Xingchen Restaurant. Sa madaling sabi, sa isip ng lahat, talagang kawili-wili ang auction ngayon, at naaalala rin nila ang pangalan ni Yang Yiu sa kanilang mga puso. Nagpapatuloy ang auction, at pagkakataon na ni Wang Fu Yunfei na magbid.
Sa sandaling ito, tumawag si Yang Yiyo ng 50,000 medium grade na espiritual na bato. Dapat mong malaman na ang 50,000 espiritual na bato ay maaaring hindi malaking bagay para kay Wang Fu at sa pamilyang Li. Ngunit kung gumastos ka ng 50,000 upang magbid para sa isang piraso ng bato na hindi mo malinaw na nakikita, o walang halaga sa paningin ng lahat, ang presyong ito ay napakataas na. Gayunpaman, palaging naniniwala si Wang Fu Yunfei na hindi magkakamali ang kanyang kapatid na si Wang Fu Yangxia. Ang itim na bato ay dapat na iba. Patuloy siya sa pagbid. Paano kung mayroong isang bagay sa itim na bato? Ito ba ay isang kayamanan? Hindi kaya malaking kita. Kahit nawala sa itim na bato, ilang 10,000 espiritual na bato ang abot kaya para sa pamilyang Wang Fu. 60,000 espiritual na bato. Tinawag ni Wang Fu Yunfei ang bid at patuloy na tumaas ng 10,000. Ang susunod na taong tumatalakay sa Taoismo ay si Li Baiqi. Ang mga iniisip ni Li Baiqi ay katulad ng kay Wang Fu Yunfei. Ang kanyang pamilyang Li ay mas mayaman kaysa sa pamilyang Wang Fu, at kayang-kaya nilang mawala ang libu-libong mga spirit stone. Natural, hindi siya matatalo kay Wang Fu Yunfei. Malamig siyang sumangot at sinabing 70,000 spirit stones. Si Yang Yiyan na. Sa oras na ito, sumimangot si Yang Yiyan. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Mula sa mukha ni Li Baiqi at Wang Fu Yunfei, malaki ang posibilidad na ang dalawa ay patuloy na magbid. Sa kanyang pagbid, silang tatlo ay maglalaban-laban para sa 10,000 spirit stones. Sa isang pagkakataon, hindi katakataka na ang itim na bato ay pumailang lang sa daan-daang libo o mas mataas pa. Bukod dito, kapag ang presyo ng mga espiritong bato ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi may iwasang makaakit ito ng mas maraming tao upang bigyang pansin ang itim na bato. Kung may makakita na ang itim na bato ay isang kayamanan, may mangyayari. Ito ang resulta na ayaw makita ni Yang Yiyan, kaya nagpasya siya at naghanda na maglagay ng mabigat na taya. Dahil determinado siyang makuha ang Black Stone, kailangan niyang makuha ito. Para naman sa mga Spirit Stone, hindi mahalaga kay Yang Yiyan kahit gaano pa niya ginastos. Kung nawala ang mga Spirit Stone, maaari siyang kumita ng mas malaki sa pamamagitan ng pagpipino ng mga table tasks, ngunit ang Chen Kun Pot ay nakakaramdam lamang ng isang itim na bato. Kaya dahan daw ang sinabi ni Yang Yiyan, 80,000 espiritong bato. 90,000 spirit stones. Sa oras na ito, si Wang Fu Yunfei ay nagpatuloy sa pagbid, ngunit bago siya matapos, siya ay nag-ambala ni Yang Yiyan, sandali, ang ibig kong sabihin ay 80,000 high-grade spirit stones. Nang sabihin ito ni Yang Yiyan, ang buong lugar ay nagkagulo, at ang kapaligiran ay agad na sumabog. Kabanata 1135 iniimbitahan ka ng aking kasero. Baliw ka ba? Nababaliw na ba siya ngayon? 80,000. Top-grade spirit stones. Nagkagulo ang buong audience at pinag-usapan ito. Bagamat mayroon lamang isang letrang pagkakaiba sa pagitan ng top-grade at low-grade na mga spirit stone, ang mga unit ng conversion ay ibang-iba. Ang isang medium-grade na spirit stone ay maaaring palitan ng 100 mababang grade na spirit stone. Katulad nito, ang isang high-grade spirit stone ay maaaring ipagpalit sa 100 medium-grade na spirit stone, at maaaring ipagpalit sa 1,000 mababang grade na spirit stone. Ang 80,000 top-grade spirit stone ay isang buong 8,000,000 medium-grade na spirit stone. Gaano kabaliw ang maglakas loob na isigaw ang bilang ng 80,000 mga top-grade na espiritong bato? Natigilan si Li Baiqi at natigilan saglit, at pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong ang kanyang mga tauhan sa tabi niya, anong presyo ang isinisigaw ng batang iyon? Sa pag-uulat sa Young Master, ang bata ay sumigaw ng 80,000 top-grade na mga spirit stone. Mabilis na sagot ng isang subordinate. Heis. Napabuntong hininga si Li Baiqi. 80,000 high-grade spirit stones, ngunit ang halaga ng palitan ay 8,000,000 middle-grade spirit stone, hindi 800,000. Kahit na ang 800,000 espiritong bato ay napakalaking halaga. Isang buong 8,000,000 middle-grade spirit stones, kahit na ang pinansyal na akumulasyon ng kanilang pamilyang Li sa hindi mabilang na mga taon ng maingat na pamamahala ng Star City ay 10-10 milyon lamang. Tama ba? Baliw na ba siya ngayon? O kayamanan ba talaga ang itim na bato? Pero, kung ito ay isang kayamanan, hindi ba ito makikita ng mga taga-Star Restaurant? Kailangan ba nilang i-auction ito? Ito ay imposible. Hindi alam ng iba ang background ng Star Restaurant, ngunit alam ito ng kanyang pamilyang Li. Ngunit, dahil humingi ang batang ito ng 80,000 high-grade spirit stones, hindi siya mukhang baliw. Hindi kaya sinasadya ng batang ito para lokohin ako. At pagkatapos ay hayaan akong makipagkumpetensya sa kanya at hayaan akong mahulog. Oo, dapat ganoon ang kaso. Sinimulan ni Li Baiqi na lagyang muli ang kanyang utak. Matapos mamulat, tumawa si Li Baiqi ng walang prinsipyo, hahaha, anak, nananaginip ka kung gusto mo akong linlangan.
Sa sandaling ito, sa wakas ay nasa mabuting kalagayan si Li Baichi. Sa kanyang opinyon, kahit na ang itim na batong ito ay isang kayamanan, hindi ito katumbas ng halaga ng 8 milyong middle-grade spirit stones. Hindi siya nakipagkumpetensya sa bidder sa pagkakataong ito, ngunit nakatayo sa bintana na naghihintay na makita ang palabas. Kung ang batang ito ay hindi makabuo ng 8 milyong middle-grade spirit stones, ang Xingchen Restaurant ay hindi magiging pushover. Kung ang layunin ng batang ito ay dayin siya, si Li Baichi, at hindi siya nakipagkumpetensya sa bidder ngayon, at hindi makabuo ng 8 milyong middle-grade spirit stones, tinutukso niya ang Xingchen Restaurant, at magiging miserable ang kanyang kapalaran. Sa kabilang banda, kahit na siya, si Li Baichi, ay makabuo ng 8 milyong middle-grade spirit stones, hindi siya mangangahas na makipagkumpetensya sa ganoong presyo. 80,000 top-grade spirit stone katumbas ng 8 milyong middle-grade spirit stone. Sa sandaling ito, si Yang Yiu sa mga mata ni Li Baichi ay isang tulala. Sa kabilang banda, sa pribadong silid ni Wang Fu Yunfei, natulala rin ang magkapatid na Wang Fu. Hindi inaasahan ng magkapatid na si Yang Yiu ay sumigaw ng ganoon kataas na presyo. Wow kuya, sa tingin mo babaliw yung upstart na yan? 80,000 high-grade spirit stone, iyon ay 8 milyong mid-grade spirit stone. Ang ilang mga first-rate na sekta ay hindi nangangahas na maglaro ng ganito, tama ba? Tanging ang mga nangungunang sekta lamang ang kayang bilhin ang mga million-level na spirit stone. Iyon upstart. He really dares to bid. Bobo ba talaga siya, o hindi niya alam kung gaano kalakas ang Xingchen Restaurant? Kung hindi siya makapaglabas ng 8 million spirit stones, naglalaro lang siya sa Xingchen Restaurant. Pagdating ng oras, tadterin siya ng Xingchen Restaurant at ipack-in sa mga halimaw. Si Wang Fu Yangxia ay mukhang hindi kapani-paniwala. Si Wang Fu Yunfei ay labis ding nabigla, ngunit nang mamulat siya, ang kanyang mga mata ay kumislap ng may kinang at sinabi niya, "Bata, mukhang tama ka. Ang itim na batong iyon ay dapat na isang kayamanan. Meron. Napakaraming mahuhusay na tao sa mundo ng mga magsasaka. Mayroon kang likas na talento ng iyong kadugo at makikita mo na mayroong isang bagay sa itim na bato. Maaaring hindi ito makita ng iba. Mukhang hindi simple ang Yang Yiu na ito. Kung siya ay isang tanga, maaari ba niyang alisin sina Chao Yuandan at Hualing Zhendan? Kung hindi siya baliw, kung gayon. Ang isang taong kayang sumigaw ng mataas na presyo ng 80,000 high-grade spirit stone sa isang hininga ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ngayon ay tila malamang na siya ay isang alagad na ipinanganak sa isang nangungunang puwersa. Tanging ang pinakamataas na puwersa sa ibaba ng banal na lupain ang kayang bumili ng milyon-milyong espiritong bato. Ngunit kahit na ito ay isang nangungunang puwersa, ito ay hindi isang one-man show na gumastos ng 8 milyong medium-grade spirit stones para magbid para sa isang kayamanan. Ang taong ito na nagngangalang Yang Yiu ay nangangahas na gawin ito. Nagdududa pa nga ako kung taga Holy Land ba siya. Ang mga disipulo lamang sa antas ng banal na lupain ang naglalakas loob na gumastos ng milyon-milyong mga espiritong bato upang magbid para sa isang kayamanan, tama ba? Mula sa isang banal na lupain. No way, hindi siya kamukha, mukha siyang Nouveau-riche. Sabi ni Wang Fu Yangxia. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, di ba may tinanong ka? Ang kanyang pangalan ay Yang Yiu, hindi isang Nouveau-riche. Si Wang Fu Yunfei ay walang magawa sa kanyang kapatid na babae, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal. Napamura si Wang Fu Yangxia at sinabing, "Kuya, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat pa ba tayong magbid?" Mapait na ngumiti si Wang Fu Yunfei at sinabing, "Ano pa ang ipinaglalaban mo? Sa tingin mo, maliit na halaga ang 8 milyong spirit stone. Kahit kaya ng pamilya, hindi papayag ang mga matatanda. Tsaka kahit alam nating kayamanan ang Black Stone, mapapanood lang natin. Hindi sulit na gumastos ng 8 milyong medium grade na mga spirit stone upang bumili ng kayamanan. Talagang hinahangaan ko si Yang Yiu. Ngayon gusto ko talagang malaman kung anong uri ng kayamanan ang itim na bato na hindi ko makita sa pamamagitan ng aking likas na mahiwagang kapangyarihan. Tatanungin ko Yang Nouveau-riche mamaya." Sabi ni Wang Fu Yangxia na may ningning sa kanyang mga mata. Ang ikatlong palapag ng buong Xingchen Restaurant ay nagkakagulo, na sinindihan ng mataas na presyo ng 80,000 high-grade spirit stone na ibinigay ni Yang Yiu. Maging ang host ay natigilan ng matagal bago siya bumalik sa kanyang katinuan at same time na nagtanong, "Maaari ko bang tanungin kung magkano ang iyong nabid ngayon?" Masyadong malaki ang bilang ng mga spirit stone, kaya bilang host, kailangan niyang maging maingat. 80,000 top-grade spirit stones. Seryoso itong inulit ni Yang Yiu. Sa mata ng lahat, siya ay itinuturing na isang baliw, at kahit na naisip na ito ay hindi sulit na gumastos ng 8 milyong medium-grade spirit stones kahit na ito ay hindi isang leak detector. Ngunit walang pakialam si Yang Yiu. Ang tunay na kayamanan ay hindi mabibili ng salapi. Parang ang 80,000 top grade na mga spirit stone ay talagang napakataas ng presyo,
ngunit para sa kanya, hindi ito kasing halaga ng kayamanan na naramdaman ng Chen Kunpot. Nakuha ng host ang eksaktong sagot ni Yang Yio, napalunok ng laway at nagpatuloy, nagtatanong kung may mga bid pa. Pagkatapos ng 3 tawag, ang itim na bato ay kay Yang Yio, at ang auction ay inihayag na matagumpay na natapos. Naghihintay si Yang Yio sa kahon para ihatid ng staff ng restaurant ang Blackstone, ngunit hindi niya alam na ang mataas na presyong sinisigaw niya ay nakaalarma na sa may-ari ng Xingchen Restaurant. Pagkatapos ng lahat, ang transaksyon ng 8 milyong medium-grade spirit stones ang una sa kasaysayan ng buong Xingchen Restaurant. Walang pakialam si Yang Yian sa kaguluhan sa ikatlong palapag. Matapos ma-finalize ang deal, isinara niya ang window ng mana at umupo muli sa kanyang upuan. Sa isang kisap mata, nakita niya si Ruan Linghua na nakatingin sa kanya na may labis na pagtataka sa mga mata. Natural na alam ni Yang Yian kung ano ang iniisip ni Ruan Linghua. Ito ay walang iba kundi ang mga tao sa labas. Maaaring naisip niya na siya ay baliw at sadyang naglalaro sa Xingchen Restaurant, o sadyang hindi niya makuha ang isang buong 8 milyong medium grade na mga spirit stone. Sa totoo lang, hindi niya talaga ito mailabas. Ngunit, may sariling solusyon si Yang. Pagkaupo, ngumiti siya at sinabi kay Ruan Linghua, ibuhos mo ang alak. Nagulat si Ruan Linghua sa kalmado at kalmadong hitsura ni Yang Yian. Matapos bumalik sa kanyang katinuan, mabilis niyang binuhusan si Yang ng isang baso ng spirit wine. Kinuha ang baso ng alak at ininom ang spirit wine sa isang lagok, bamantong hininga si Yang Yian, mahusay. Sa oras na ito, itinulak ang pinto ng pribadong silid. Maganda ang mood mo daw. Ang manager ng restaurant ang pumasok. Masungit na hindi kumatok sa pinto. Kinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata at ibinaba ang kanyang wine glass at sinabing, pinadala ba sa akin ng manager ang Blackstone? Nang marinig ang malungkot na tanong ni Yang Yio, si Huang Baichuan, ang manager ng restaurant, ay tumawa, ngunit naisip sa kanyang puso, ang batang ito ay nakipagpalit lang ng negosyo na nagkakahalaga ng 8 milyong medium grade na mga spirit stone, at siya ay kalmado pa rin at tahimik. Kaya ba niya talagang maglabas ng napakaraming mga batong espiritu? Hindi naniwala si Huang Baichuan. Hindi alintana kung maniwala siya o hindi, kakaunti ang mga tao sa buong restaurant ang naniwala dito. Bukod dito, sinira ng transaksyong ito ang record ng Xingchen Restaurant at naalarma ang may-ari ng restaurant. Sa sandaling ito, dumating siya upang hilingin kay Yang Yio na makipagkita sa may-ari ng restaurant. Bago kumpirmahin kung makakabuo si Yang Yio ng 8 milyong middle grade spirit stone na katumbas ng 80,000 high grade spirit stone, hindi nang ahas ang steward na si Huang Baichuan na saktan si Yang Yio. Naghinala din siya kung si Yang Yio ay isang disipulo mula sa isang pinakamataas na antas ng puwersa o isang banal na lupain, kaya sa ngayon ay napangiti na lamang siya. Sa sandaling nakilala siya ng may-ari ng gusali at nakumpirma na hindi siya makabuo ng 8 milyong mga batong espiritu, hehe, pagkatapos. Daoyu, hindi ako magpapatalo. Ang usapin ng itim na bato ay madaling pag-usapan, ngunit ngayon ay inanyayahan ka ng aming Panginoon ng gusali. Mangyaring sumunod sa akin upang makita ang aming Panginoon ng gusali. Mahinahong sabi ni Huang Baichuan. Ngumisi si Yang Yio. Siya ay nagkaroon. Inaasahan ang kahilingan na ginawa ng Katie wala. Pagkatapos ng lahat, normal na maalarma ang malalaking shot ng Xingchen Restaurant para sa napakalaking transaksyon ng mga spirit stone. Ang pinakamahalagang bagay ay alam ni Yang Yio sa kanyang puso na ang restaurant ay hindi nagtitiwala sa kanya at tiyak na naisip niya na hindi siya makakabuo ng napakaraming mga spirit stone, tama ba? Pangunahan ang daan. Tumayo si Yang Yio at wala nang sinabi pa. Gusto rin niyang makilala ang big shot ng restaurant. Kung tutusin, wala siyang ganoong karaming mga spirit stone sa kanya. Kung gusto niyang gumawa ng matagumpay na deal, kailangan niyang makipag-usap sa malaking shot ng restaurant. Chapter 1136 na Just Call Me Sister. Labis na nagulat ang Katie wala na si Huang Baichuan sa walang pag-aalinlangan na tingin ni Yang Yio. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na pabayaan ang background ni Yang Yio, at mabilis na gumawa ng kilos ng paanyaya. Iniwan nilang dalawa ang kahon at dumiretso sa corridor. Ang buong ikatlong palapag ay isang pabilog na gusali, na may mga pribadong silid sa isang bilog, ngunit ang mga ito ay nahahati sa 4 na antas ng mga pribadong silid, langit, lupa, itim at dilaw. Direktang sinundan ni Yang Yio ang tagapangasiwa na si Huang Baichuan hanggang sa dulo ng lugar ng Chanzi. Maraming tao ang nakakita sa 2 taong paparating. Dinala ng Katie wala si Yang Yio sa dulo ng lugar ng Chanzi. Ngayon maraming mga tao na malapit nang umalis ay umupo muli na may curious na mga mata. Alam ng lahat ng regular ng Xingchen Restaurant kung ano ang kinakatawan ng numero 1 pribadong kwarto sa dulo ng Chanzi area. Ang silid sa dulo ng Chanzi private room area ng Xingchen Restaurant ay hindi pa bukas sa publiko mula nang itatag ang Xingchen Restaurant, dahil alam ng maraming tao na ang misteryosong may-ari ng Xingchen Restaurant ang namamahala sa silid na iyon.
Ang dahilan kung bakit ito ay mahiwaga ay ang may-ari ng Xingchen Restaurant ay bihirang magpakita. Alam lang ng marami na babae ang may-ari ng Xingchen Restaurant. Isang babaeng hindi nagpapakita sa publiko. Malinaw na ipinatawag si Yang Yiyo ng isang misteryosong may-ari, o ang transaksyon ni Yang Yiyo ng 80,000 dekalidad na mga spirit stone ngayon ay ikinaalarma ng misteryosong may-ari. Isipin mo, sino ang madaling makapaglabas ng ganoon kalaking dami ng mga spirit stone? Ang mga tao ay natural na kailangang siguraduhin. Kung hindi maalis ni Yang Yiyo ang mga spirit stone, may isip ang katapusan. Maraming tao ang natuwa. Halimbawa, si Li Baichi ang una. Masaya siyang nakaupo sa sandaling ito, naghihintay na bugbugin si Yang Yiyo. Si Yang Yiyo ay naging laban sa kanya noon, dahilan upang mawala sa kanya ang libu-libong mga spirit stone. Ang punto ay nadama ni Li Baichi na siya ay pinahiya ng isang hindi kilalang tao. Kahit na hindi nakipag-ugnayan ang Xingchen Restaurant kay Yang Yiyo, nag-deploy na siya ng mga tao sa labas ng Xingchen Restaurant, naghihintay na patayin siya ni Yang Yiyo pagkalabas ng restaurant. Matapos makitang dinala ng Katie wala si Yang Yian sa silid ng misteryosong may-ari, muling umupo si Li Baichi at hinintay ang resulta ni Yang Yian. Si Wang Fu Yunfei at ang kanyang kapatid na babae ay binibigyang pansin din si Yang Yian. Matapos makita si Yang Yian na kinuha ng Katie wala, ang reaksyon ng magkapatid ay iba sa reaksyon ni Li Baichi. Medyo nag-aalala sila kay Yang Yian. Dahil nakilala niya si Yang Yian minsan, nagkaroon ng magandang impresyon si Wang Fu Yunfei kay Yang Yian. Maraming tao sa ikatlong restaurant ang naghihintay na mapatay si Yang Yian ng misteryosong may-ari ng Xingchen Restaurant. Sa oras na ito, sinundan ni Yang Yian ang tagapangasiwa na si Huang Baichuan hanggang sa dulo ng lugar ng Chanzihao. Ang tagapangasiwa na si Shu ay tila biglang nagbago sa ibang tao. Nakatayo sa pintuan, kinakabahan at may paggalang ang kanyang mukha. Marahan siyang kumatok sa pinto at sinabing, narito ang may-ari na si Yang Yian. Ang solemn na at kinakabahan na laman ng steward ay nailipat kay Yang Yian, na naging dahilan upang medyo kinakabahan si Yang Yian. Iniisip niya kung anong klaseng tao ang may-ari ng Xingchen Restaurant. Papayag ba siya sa transaksyon na nasa isip niya? Freaky, bumukas ang pinto mula sa loob. Binuksan ito ng isang batang babae na humigit kumulang 18 o 19 na taong gulang. Magalang na tumanggo ang Katie wala. Walang imak ang dalaga bagkus ay ikinaway niya ang kanyang kamay bilang senyales na bumaba na ang Katie wala. Nagpout si Yang Yiyo, pinagmamasdan ng steward na tumanggo ng mahiyain, at pumasok ng mag-isa. Pagkalakad papasok ay napakalaki ng bulwagan na kanyang nakita, halos 100 metro kwadrado, doble ang espasyo ng pribadong silid na kanyang kinaroroonan. May mga maliliit ding silid sa kaliwat kanan, ngunit mas maluho. Napasinghap siya sa kanyang puso na karapat-dapat itong maging silid ng may-ari ng restaurant. Nang walang makitang ibang tao sa bulwagan, lumingon si Yang Yiyo at tinanong ang batang babae na nagbukas ng pinto, "Miss, nasaan ang iyong may-ari?" "Miss." Kakaiba ang mukha ng dalaga, pero pagkatapos ay tumawa ito. Nang tumingin siya kay Yang Yiyo, mas naging kakaiba ang kanyang mukha. "Bakit hindi ako mukhang may-ari?" Nakangiting tumingin ang babae kay Yang Yiyo, at pagkatapos ay umupo sa malambot na sopa sa tuktok ng bulwagan. Natigilan si Yang Yian. Sa mga mata niya, ang babaeng dumating para manood ng pinto ay waiter ng restaurant o maid ng may-ari ng Xingchen Restaurant. Hindi niya ito iniugnay sa may-ari ng Xingchen Restaurant. Dahil ang nagbukas ng pinto ay itong babaeng mukhang mga 18 or 19 years old. Sa isip ni Yang Yian o normal na mga tao, paano magbubukas ng pinto ng personal ang isang tao sa antas ng may-ari ng Xingchen Restaurant? Hindi na pagmasdan ng mabuti ni Yang Yian ang paglilinang ng babae at iba pa. Pagkabukas ng pinto, diretso siyang pumasok. Akala niya nasa loob ang may-ari. Ngunit pagpasok niya ay wala siyang nakitang iba. Akala niya nasa isang kwarto sila sa gilid. O hindi inakala ni Yang Yian na babae ang may-ari ng Xingchen Restaurant sa simula. At ngayon sinabi ng babaeng preconceived niya na siya ang may-ari. Ito. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng nakaupo sa malambot na sopa. Noong una, akala niya ay kasambahay lang ito at hindi siya pinapansin. Nang tumingin siya sa kanya ngayon, nalaman ni Yang Yian na wala siyang maramdamang hininga mula sa babae, at walang espiritual na pagbabago. Doon ay dalawang uri lamang ng mga sitwasyon, maaaring siya ay isang ordinaryong tao na walang cultivation, o siya ay isang malakas na tao na may paglilinang naabot langit. Malinaw, ang babaeng maaaring lumabas sa pribadong silid ng ikatlong palapag ng Xingchen Restaurant ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang ibig sabihin lang nito ay ang babaeng mukhang babae na 18 o 19 na ay ang may-ari ng Xingchen Restaurant. Damn, I actually called her little sister just now, which is equivalent to teasing her. Ang taong maaaring maging may-ari ng Xingchen Restaurant, na maaaring magtanim ng napakataas na hindi siya makakaramdam ng anumang hininga,
ay walang alinlangan na isang matandang halimaw na nagle-inang para sa nakakaalam kung ilang taon na. Ang hitsura ay hindi ang punto. Sa oras na ito, nagkatinginan si Yang Yian at ang babae. Nakatingin sa batang babae na casual na nakasandal sa malambot na sopa, na may mukha na parang porselana na manika, naramdaman niyang komplikado. Sa oras na ito, naniniwala siyang na ang babaeng tinawag niyang Little Sister ay ang may-ari ng Xingchen Restaurant. Pagkatapos ay pinilit niyang ngumiti at awkward na sinabi, Lu, may-ari, patawarin mo sana ako. Hindi kita nakilala dahil short-sighted ako. Humalaklak ang dalaga at sinabing, ayos lang. Hindi ko gusto ang mga tao na pagsilbihan ako sa aking silid, kaya kailangan kong gawin ito sa aking sarili upang maghatid ng tsaa, magbuhos ng tubig, magbukas ng pinto, at iba pa. Hindi mo ito kasalanan, at hindi mo kailangang kabahan. Ang pangalan ko ay Lu Haitang, Haitang ng Begonia. Na-curious talaga ako sa iyo, kapatid, kaya't hiniling ko sa Katie-wala na imbitahan kang makipag-usap. Huwag kang tatayo, maupo ka lang, maupo ka at magsalita. Umamin at nagpakilala ang dalaga, o ang may-ari ng Xingchen Restaurant na si Lu Haitang. Pinakinggan ni Yang Yian ang kanyang pagiging maluwag, ngunit hindi pa rin siya komportable, dahil palagi siyang tinititigan ni Lu Haitang na may mapaglarong tingin, at hindi siya komportable sa kabuuan. Nang marinig na pinaupo siya, ngumiti si Yang Yian at sinabing, hindi, sanay akong tumayo kapag nagsasalita. Bago niya malaman kung ano ang ibig sabihin ni Lu Haitang, mas mabuting maging maingat siya. Hindi maiwasang maramdaman muli ang paglilinang ni Lu Haitang. Talagang curious si Yang Yian. Ano ang antas ng kanyang paglilinang? Siya ba? Sa Tribulation Crossing Stage, o isang earthly immortal? Bakit hindi nagkaroon ng anumang pagbabago-bago? Hindi niya makita ang kaharian ng mga cultivator sa Tribulation Crossing Stage, ngunit nakilala na niya ito noon at nararamdaman niya ito. Hindi magalang na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang direktang suriin. Naramdaman lang niya ang aura ni Lu Haitang. Kung hindi niya maisip ang kanyang mga detalye, si Yang Yian ay hindi mapalagay, dahil alam niyang wala siyang anumang espiritual na bato sa kanya. Sa isang kahulugan, ang transaksyon ngayon ay binuksan din ng Xingchen Restaurant. Kaya kailangan niyang maging maingat. Nang muling naramdaman ni Yang Yian ang pagtatanim ni Lu Haitang, ang maliwanag na ngiti sa mukha ni Lu Haitang ay biglang nawala, at agad na naging malamig na mukha, at sinabi sa napakalamig na boses, ano? Alam mo ba ang cultivation level ko? Sa pagbagsak ng boses, isang putok, isang napakalaking pressure ang dumating kay Yang Yian. Biglang yumuko si Yang Yian at lumuhod sa lupa. Bang! Malakas na tumama sa lupa ang isang tuhod niya na nagdulot ng bitek sa lupa. Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto, at sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan. Kung hindi niya pinilit ang sarili na mag-ensayo ay bumagsak na ang dalawang tuhod sa lupa. Hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ni Lu Haitang nang walang anumang babala. Totoong mas mabilis magpalat ng mukha ang mga babae kaysa sa pagbuklat ng mga pahina ng libro. Malamig siyang bumantong hininga at naghanda na muli ng magsumikap. Hindi siya madaling lumuhod. Sa sandaling ito, ang malabundok na presyon na bumabalot sa kanya ay nawala ng walang bakas. Anong ibig mong sabihin, senyor? Nakahinga ng maluwag si Yang Yian at tumayo para magtanong sa malalim na boses. Sa totoo lang, alam niya sa kanyang puso na ito ang paraan ni Lu Haitang para ipakita ang kanyang kapangyarihan, ngunit galit na galit siya sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na maging masyadong radikal, dahil sa isang galaw lang nito, alam niyang haharapin siya ng babaeng ito at wala siyang pagkakataon. Bakit mo ako tinatawag na senyor? Ganon na ba ako katanda? Tawagin mo na lang akong ate. Di ba ngayon mo lang ako tinawag ng ganyan? Mukhang maganda. Sa susunod na sandali ay nagsalita si Lu Haitang, at bumalik ang kanyang mukha sa dati niyang matingkad na ngiti, na talagang naging dahilan upang hindi mahuhulaan si Yang Yian. Oh my God, baliw ba itong babaeng ito? Ikaw ay malinaw na isang matandang halimaw, at gusto mo talagang maging isang binibini. Ang bilis magbago ng mukha mo. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang puso. Kabanata 1137 Maniwala ka man o hindi, sisirain kita ng tinadtad na karne at ipapakain sa mga halimaw. Dahil sa pabago-bago ni Lu Haitang, hindi mapalagay si Yang Yian. Ano ang gustong gawin ng babaeng ito? Hindi niya alam kung paano itutuloy ang usapan saglit at natulala siya sa mismong lugar. Ngunit sa oras na ito, nagsalita si Lu Haitang, ngunit ang kanyang mga salita ay nakakagulat, na ikinagulat ni Yang Yian. Kuya, huwag mo nang isipin iyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nasa Mahayana stage na ako ng cultivation. Kaya umupo ka at kausapin mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita makakain, haha. Tumawa si Lu Haitang sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ngunit pinalamig nito si Yang Yian. Mahayana stage. Ito ang kaharian pagkatapos ng Tribulation stage, na halos ang pinakamataas na kaharian ng mundo ng paglilinang.
Ang susunod na hakbang ay ang Ascension Stage, na maaaring maging isang immortal. Hindi ko talaga akalain na nasa Mahayana Stage pala si Lu Haitang. Hindi nakakagulat na hindi niya maramdaman ang espiritual na pagbabago sa katawan niya. Talagang hindi niya maramdaman ang ganitong uri ng paglilinang, at hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin. At ang pabago-bagong ugali ni Lu Haitang kapag nakikipag-usap at tumatawa ang pinakanatakot kay Yang Yian. Isang sandali siya ay malamig at creamy, at sa susunod na sandali siya ay nakangiti at namumulaklak na parang simoy ng tagsibol. Isa lang siyang schizophrenic. Ang ganitong uri ng tao ay ang pinaka-hindi mahuhulaan at mahirap pakitunguhan. Kung hindi sila sumang-ayon sa isa't isa, maaari silang magsimulang magpatayan. Nakikinig sa kanyang pakikipag-usap, hiniling niya sa kanya na tawagan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit tinawag niya itong maliit na kapatid bilang kapalit. Talagang, nakakatakot. Si Yang Yian ay naging tapat din ngayon. Sa harap ng gayong babae ng paglilinang, dapat siyang mag-ingat at huwag matukso. Sa puntong ito, isang hakbang lang ang magagawa ni Yang Yian sa bawat pagkakataon. Ito ay walang iba kundi isang tanong kung kaya niyang alisin ang espiritong bato. May naisip siyang plano tungkol dito. Siya, naupo lang sa isang upuan sa gilid. Sinabi ni Lu Haitang, tama, mas mabuting maging masunurin ka at makipag-usap ng mabuti sa iyong kapatid. Ahem, senyor, gusto siyang kausapin ni Yang Yian ng direkta tungkol sa Spirit Stone, ngunit naputol siya ng malamig na boses ni Lu Haitang bago siya nagsimulang magsalita. Anong tawag mo sa akin? Agad na nagbago ang mukha ni Lu Haitang. Miss. Nakita ni Yang Yian na nagbago ang kanyang mukha at mabilis na binago ang kanyang mga salita. Hoy, tama na. Ngumiti ulit si Lu Haitang. Sa sandaling ito, ang puso niyang ay napuno ng 1,000 alpaka, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita. Narinig lamang niya ang mahinang sinabi ni Lu Haitang, saan galing ang iyong amo? Sigurado si Yang Yian sa kanyang puso, at palihim na sinabi, sa wakas, nakarating na tayo sa punto. Ito ay nasa pandip. Ako ay isang disipulo ng isang nakakalat na immortal, at wala akong master. Gayunpaman, ang isa sa mga disipulo ng aking master ay si Xingqianzi, ang nagtatag ng Xingqian sect. Sinabi lang ni Yang Yian ang totoo. Anyway, malamang na hindi gaanong nakakakilala sa matanda, ngunit ang mga gawain ng Xingqian sect ay malalaman sa pamamagitan ng pagsuri. Bukod dito, nang sirain niya ang Lingtian Sword sect, inaangkin niya na siya ang ninuno ng Xingqian sect. Malalaman ito ni Lu Haitang sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao upang suriin, kaya hindi na kailangang magsinungaling. Matapos marinig ang mga salita ni Yang Yian, si Lu Haitang ay natigilan saglit. Bilang may-ari ng Xingqian Restaurant, paanong hindi niya malalaman ang nangyari sa milyon-milyong milya ng Xingqian Mountain Range? 5,000 taon na ang nakalilipas, ang Xingqian man ang pinakamahalagang sekta sa lupaing ito, ngunit kalaunan ay binugbog ito ni Chen Yuanzong at tinatakan. Pagkaraan ng 5,000 taon, muling lumabas ang Xingqianman, at ang Chen Yuanzong ay nalipol. May kaugnayan daw ito sa Xingqianman. Nabalitaan din niya na 5 sekta sa pangalawang antas ang pumunta sa pag-atake sa Xingqianman at lahat ay namatay sa tarangkahan ng Xingqianman. Nakatambak ang mga katawan. Ngayon ay sinabi ito ni Yang Yiu, tila hindi malayo ang balita. Siyempre, hindi nababahala si Lu Haitang tungkol dito. Hindi mahalaga kung lumabas si Xingqianman o hindi. Ang mahalaga ay gusto niyang malaman ang mga detalye ni Yang Yiu, kung siya ay isang alagad ng isang nangungunang puwersa o isang banal na lupain. At sa pakikinig sa mga salita ni Yang Yiu, hindi siya isang alagad ng isang nangungunang puwersa o isang banal na lupain, ngunit isang disipulo ng ilang nakakalat na immortal. Ang pangunahing punto ay sinabi niya na si Xingqianzi, ang tagapagtatag ng Xingqianman, ay alagad ng kanyang Panginoon. Sino ang hindi nakakakilala kay Xingqianzi, ang nagtatag ng Xingqianman? Masasabing ang kasalukuyang Xingqian City at ang milyon-milyong milya ng Xingqian Mountain Range ay nilikha ni Xingqianzi. Narinig niya ang lahat ng ito. Si Xingqianzi ay isang tunay na malakas na tao, ngunit sa kasamaang palad ay nawala siya sa loob ng libu-libong taon. Kung sinabi ito ni Yang Yian, sila ni Xingqianzi ay magkapatid mula sa parehong paaralan. Anong uri ng tao ang immortal na maaaring magturo kay Xingqianzi? Hindi ito maisip ni Lu Haitang. Ang tingin sa kanyang mga mata nang tumingin kay Yang Yian ay tila hindi nagsasalita. Biglang nawala ng katiyakan ang puso niya. Bagamat ang batang ito ay hindi nagmula sa isang pinakamataas na puwersa o isang banal na lupain, kung mayroon talagang isang makapangyarihang immortal na master sa likod niya, talagang mahirap itong harapin. Sa isip ni Lu Haitang, nag-aalala siya sa pagiging mastership ni Yang Yian para kumpirmahin kung makakabuo siya ng 80,000 high-grade spirit stones. Kung si Yang Yian ay nagmula sa isang nangungunang puwersa o isang banal na lupain, kung gayon ang 80,000 high-grade na mga spirit stone ay magiging isang piraso ng cake.
Ngunit kung hindi, hindi siya makakabuo ng katumbas ng 8 milyong medium grade na mga spirit stone. Nang aasar ito sa Xingchen Restaurant. Sa simula, matapos marinig ang ulat ng sitwasyon ni Yang Yio ng kanyang mga nasasakupan, hindi naniniwala si Lu Haitang na makakabuo si Yang Yio ng 80,000 high-grade spirit stones. Nagpasya siyang tanungin si Yang Yio. Kung hindi siya makaisip nito, gagawin niya itong masama. Ngunit ngayon na lumitaw ang isang master na malamang na maging isang high-level na immortal, si Lu Haitang ay medyo nag-aalangan. Kaya ba niyang palayain ang batang ito? Kung pakakawalan niya ito, paano pa rin makakamit ang kanyang Xingchen Restaurant sa Xingchen City? Bukod dito, ang Xingchen Restaurant ay isang maliit na sangay lamang ng punong tanggapan. Nasa itaas ni Lu Haitang ang makapangyarihang Sun Moon Star Chamber of Commerce. Kung naglalaro si Yang Yio sa Xingchen Restaurant, katumbas ito ng pagsira sa reputasyon ng headquarters na Sun Moon Star Chamber of Commerce, na isang bagay na hindi gustong makita ni Lu Haitang. Sa pag-iisip nito, gumawa ng desisyon si Lu Haitang sa kanyang puso at direktang tinanong ang bata kung ano ang gagawin. Kung hindi siya makabuo ng mga espiritong bato, dapat siyang pagmulan ng masama. Para sa reputasyon ng Sun Moon Star Chamber of Commerce, nakakasakit ito sa isang makapangyarihang immortal. Ang Sun Moon Star Chamber of Commerce ay hindi isang vegetarian. Biglang nagdilim ang kanyang mukha at kinusat niya ang kanyang mga mata at direktang tinanong si Yang Yio, "Kuya, ito ang kayamanan na ginugol mo ng 80,000 high-grade spirit stones para bilhin. Binibigyan kita ngayon. Hindi mahalaga kung ito ay isang kayamanan o hindi, ang aming restaurant ay nagnenegosyo batay sa kredibilidad. Hindi namin pagsisisihan at ititigil ang pagbebenta dahil lang sa nakakita ka ng leak. Ngayon gawin muna natin ang matematika. Ang dalawang uri ng elixir na ipinagkatiwala mo sa aming restaurant sa auction ay nabenta sa kabuuang 470,000 medium grade na mga spirit stone. Pagkatapos bawasin ang 20% ng mga bayarin, bibigyan ka ng aming Xingchen Restaurant ng isa pang 372,000 medium grade spirit stones. At bumili ka ng purple gold na damo na nagkakahalaga ng 10,000, at bumili ka ng 4 na maliit na fox demon para sa 50,000 medium grade na mga spirit stone. Pagkatapos ng bawas, bibigyan ka ng aming Xingchen Restaurant ng isa pang 332,000 medium grade spirit stones. Yun ba ang number? Tumango si Yang Yio at sinabing, tama. Sige, pag-usapan natin ang black stone na huli mong binili. 80,000 top grade spirit stones ay katumbas ng 8 milyong medium grade spirit stone. Pagkabawas ng 332,000, kalimutan mo na. Bibigyan ka ni sister ng diskwento at bilugan ito ng hanggang 340,000 medium grade na mga spirit stone. Kahit ibalik mo sa akin ang medium grade spirit stones, kailangan mo pa rin ng 7.6 million. Gusto mo bang bigyan ako ng medium grade na spirit stone o top grade na spirit stone? Hindi mahalaga. Madaling kausap si ate. Let's settle the bill now. Pagkatapos magsalita ni Lu Haitang, nakatitig lang siya sa mukha ni Yang Yio na may ngiti at iniunat ang isang puting kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yio ang pagiging mapaglaro sa mga mata ni Lu Haitang, na malinaw na nagpapakita na hindi siya naniniwalang kaya niyang bumili ng 80,000 top grade na mga spirit stone. Nakikita ni Yang Yio mula sa ekspresyong iyon na kung hindi niya kayang bumili ng 80,000 top grade na mga spirit stone, si Lu Haitang ay hindi magsasalita ng malumanay. Pero, wala talaga. Nang makita si Lu Haitang na iniunat ang kanyang kamay para sa pera, ngumiti si Yang Yio at sinabing, "Bueno, kapatid na babae, wala akong dala." Natigilan si Lu Haitang sa sinabi ni Yang Yio ng pagiging single. Noong una ay naisip niya na kahit na kumuha ang lalaking ito ng 80,000 high-grade spirit stones, lalabas man lang siya ng kaunti para harapin siya. Sino ang nakakaalam na napaka-single niya? Hindi. Hihihi, humajijek si Lu Haitang at gamulong-gulong sa malambot na sopa. Dahil dito, nakakita si Yang ng isang pares ng mahahabang binti na napakahaba na maaari nilang paglaruan ito habang buhay, at ang kanyang mukha ay namula at siya ay tumalikod, hindi nangangahas na tumingin. Patuloy na tumawa si Lu Haitang, at hindi nang ahas si Yang Yio na gambole ng babaeng ito na maaaring magbago ng mukha anumang oras, at napahiya. Pagkalipas ng ilang minuto, si Lu Haitang, na tumatawa hanggang sa tumulo ang mga luha, ay biglang tumigil sa pagsasalita, umupo ng tuwid, at nagpakita sa harap ni Yang Yio sa isang iglap. Sa mga mata ni Yang, ang kanyang mukha ay sobrang maislan, 1 pulgada lang ang layo. Pagkatapos, sinabi niya sa malamig na boses na may ngiti sa kanyang mukha. Bata, ang cute mo. Naglalaro ka sa aming Xingchen Restaurant nang walang mga spirit stone, o pinaglalaroan mo ba ako? Naniniwala ka ba na tadterin kita ng tinadtad na karne at ipapakain sa mga halimaw? Kabanata 1138, ang teroridad ng isang dakilang guro. Nakangiti si Lu Haitang, ngunit ang pakikinig sa kanyang mga salita ay parang nahuhulog sa isang nagyayalong kuweba,
at ang hangarin na pumatay ay nakakulong sa kanya, na nagparamdam kay Yang Yiyo na mahirap huminga. Sa sandaling ito, alam niyang hanggat gumagalaw ang babaeng ito, mapapawi siya. Siya ay masyadong makapangyarihan. Ang antas ng paglilinang ng isang Mahayana Master ay hindi maisip. Nakatingin sa malamig at nakamamatay na mga mata ni Lu Haitang, nahihirapang sinabi ni Yang Yiyo, maniwala ka. Ngunit maaari mo bang hayaan akong magsalita, binibini? Swoosh! Sa sumunod na segundo, nawala si Lu Haitang. Nakita siya ni Yang Yiyo na nakaupo sa sopa. Ito ba ay isang kakayahang teleportasyon? Naalala ni Yang Yiyo ang isang sipi tungkol sa mga master ng Mahayana sa mana ng matanda. Ang kakayahang teleportasyon ay magagamit lamang ng mga nakarating sa yugto ng Mahayana. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan, maaari kang gumalaw kaagad at lumabas kahit saan mo gustong pumunta ng may pag-iisip. Siyempre, sa maagang yugto, ito ang lugar kung saan maaabot ang espiritual na kamalayan. Magsalita ka, huwag mong sabihing hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Kung hindi mo ako mabigyan ng kasiya siyang sagot, wala akong pakialam kung may sansiyan ka bilang master mo o wala. Puputulan kita at ipapakain sa mga halimaw. Kinusot-kusot ni Lu Haitang ang kanyang mga mata at nagsalita, ang kanyang hangarin na pumatay ay nananatili sa paligid ni Yang Yian, hindi ito itinatago. Upang sabihin ang totoo, si Yang Yian ay tinitigan ni Lu Haitang. Ngayon pa lang ay pinagpapawisan na siya sa buong likod niya. Bilang karagdagan, ang hindi na pagkukunhang pagpatay ni Lu Haitang sa kanya sa sandaling ito ay lalong nagpatakot kay Yang. Huminga ng malalim, tumingin si Yang Yian kay Lu Haitang at sinabing, bagaman hindi ako makapaglabas ng 80,000 high-grade spirit stones, hindi ko ibig sabihin na makipaglaro sa iyong restaurant. Dahil ang iyong restaurant ay nagnenegosyo, ang iba pang mga bagay maliban sa mga spirit stone ay maaaring ipagpalit sa parehong halaga, tama ba? Natigilan si Lu Haitang at sinabing, depende sa kung ano ang maaari mong ilabas. Ang formula ng Danfang Hualing Zindan, ang Danfang ng Chao Yuan Dan, magagamit ko ang Danfang para gumawa ng deal, posible ba ito? Sa wakas ay sinabi ni Yang Yian ang solusyon na matagal na niyang naisip sa kanyang puso. Akala ko papayag si Lu Haitang na makipag-deal, pero hindi ko inasahan na sa pagkakataong ito ay mali si Yang Yiyo, o mali ang paghusga niya sa halaga ng recipe. Narinig ko na lang na sinabi ni Lu Haitang, Kuya, bobo ka ba? O sa tingin mo tanga ako? Ang dalawang elixir na inilabas mo ngayon ay talagang magandang elixir, ngunit iyon lang. Okay lang si Hualing Zhendan, at kayang gawin ito ng mga ordinaryong alchemist, habang ang Chao Yuan Dan ay isang high-level na elixir. Alam mo ba kung sino ang maaaring gumawa ng mataas na antas ng elixir sa mundo ng paglilinang? Alin ang hindi master? Ang sinumang master alchemist ay isang lubhang marangal na pag-iral. Ilan lamang sa mga nangungunang puwersa o banal na lugar ang may mga master level na alchemist. Maging ang ating Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce ay mayroon lamang master level alchemist. Isa ka lamang master ng alchemy, at ikaw ang namamahala sa punong tanggapan. Ano ang silbi ng pagbibigay sa akin ng recipe? Kahit na ang mataas na antas ng recipe ay mabuti, hindi lahat ng alchemist ay maaaring gawin ito. Unless ibenta mo sa akin yung alchemist sa likod mo, nakakabayad naman ng utang, paano? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata nang nakikinig kay Lu Haitang. Hindi niya inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Lu Haitang. Ang mga alchemist sa emotional cultivator world ay napakakaunting din. Tamang pag-isipan ito. Walang silbi na magkaroon ng isang recipe na walang alchemist, at ang ilang mga recipe ay hindi ginawa ng bawat alchemist. At walang silbi kung hindi makukuha ang mga gamot na materyales. Tama ang sinabi ni Lu Haitang. Kung tungkol sa pagbanggit niya sa alchemist sa likod niya, kakaiba ang naramdaman ni Yang Yiyo. Naririnig niya na naisip ni Lu Haitang na ang mga tabletang inilagay niya para sa auction ngayon ay hindi niya ginawa, ngunit may isang alchemist sa likod niya. Kahit na ang pamamaraang ito ay tinanggihan ni Lu Haitang, si Yang Yiyo ay nakakita ng isang paraan upang ibalik ang mga bagay, na kung saan ay upang pinuhin ang elixir. Ang elixir ay orihinal na pinino niya, na nangangahulugang ang ibig sabihin ni Lu Haitang ay maaaring gamitin ang elixir upang makagawa ng 80,000 high-grade spirit stone. Sa ganitong paraan, may plano si Yang Yiyo. Nakaharap sa nakamamatay na mga mata ni Lu Haitang, ngumiti siya at sinabing, Ate, paano kung sabihin ko na ang dalawang elixir ngayon ay pinino ko? Natigilan si Lu Haitang nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiyo, nakatitig kay Yang Yiyo nang hindi ginagalaw ang kanyang mga mata, na parang gusto niyang makita sa mga mata ni Yang Yiyo kung nagsisinungaling siya. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ang nakamamatay na layunin na bumabalot kay Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, tinitigan ni Lu Haitang si Yang Yiyo at sa wakas ay naging seryoso. Sinabi niya sa bawat salita, kung maaari mong pinuhin ang mga high-level na elixir, hindi imposible. Ngunit, paano ko malalaman kung maaari mong pinuhin ang mga elixir? Nang marinig ang mga salita ni Lu Haitang, alam ni Yang Yiyo ang laro at seryosong sinabi,
maaari kong pinuhin ang isang furnace ng elixir sa harap mo. Hindi ako nang ahas na magsinungaling sa iyo. Siyempre, kailangan kong bigyan mo ako ng mga elixir. Ano sa tingin mo? Ang Sun and Moon Chamber of Commerce ay nasa likod ng Xingchen Restaurant. Wala silang kakulangan sa mga espiritual na gamot. Maaari naming ayusin para sa iyo na gumawa ng mga table tasks. Mapapatunayan mo na isa kang high-level alchemist. Kung totoo ang sitwasyon, maaari mong gamitin ang mga table tasks upang bayaran ang 80,000 mataas na gradong espiritual na mga bato. Ngunit kung magsisinungaling ka sa akin, tadteren kita at ipapakain sa mga halimaw. Sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Bagamat hindi ito pinaniwalaan ni Lu Haitang, nakita niya ang kumpiyansa na mukha ni Yang Yiyu at medyo naniwala ito. Kung si Yang Yiyu ay talagang isang high-level alchemist, ito ang pinakamahusay. Malaking benepisyo para sa Xingchen Restaurant na makipagtulungan sa kanya sa mahabang panahon. Ito ay isang deal. Sister, humanap ako ng espiritual na gamot mamaya, at maaari akong gumawa ng mga table tasks anumang oras. Pero bago iyon, dapat tayong magkakapatid ay mag-settle ng mga account. Kung makakagawa ako ng pil na kapareho ng level ng Chao Yuan pil, magkano ang kailangan kong gawin para mabayaran ang 80,000 high-grade spiritual stones? At pagkatapos mabayaran ang mga espiritual na bato, kukunin ko rin ang itim na bato. Ano sa tingin mo, ate? Matapos magkaroon ng intensyon ang magkabilang panig, walang pag-aalinlangan si Yang Yiyu at malinaw na ipinaliwanag ang kanyang problema. Agad na pinaikit ni Lu Haitang ang kanyang mga mata at ngumiti, pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, hanggat maaari mong pinuhin ang mga matataas na antas ng elixir, hindi ko ito gagawing mahirap para sa iyo. Pinuhin ang mga elixir para sa aming Xingchen Restaurant sa loob ng 10 taon, at hindi bababa sa isang furnace bawat buwan. Sa ganitong paraan, 80,000 high-grade spirit stone ang mababayaran. 10 taon. Halos mapatalon si Yang Yiyu. 10 taon ang humihiling sa kanya na maging alipin. Umiling siya at sinabing, hindi, masyadong mahaba ang 10 taon. 1 taon ng higit pa. Hanggat may sapat na elixir sa 1 taon, maaari kong pinuhin ang mga elixir para sa iyo araw-araw, ngunit ang 10 taon ay masyadong mahaba. Muling binalot ni Lu Haitang si Yang Yiyu na may layuning pumatay, at nakangiting sinabi, maliliit na kapatid, sa tingin mo ba ay bobo ang iyong kapatid na babae? Sa tingin mo ba hindi nakakaintindi ng alchemy ang ate mo? Kahit na ito ay isang alchemy master, kailangan ng master ng alchemy ng 10 araw at kalahating buwan upang pinuhin ang isang high-level na elixir, at maaaring tumagal ito ng 1 taon at kalahati. Mayroon ding mga scrap sa proseso. Matagumpay mo bang mapino ang isang pagan? Tsaka yung spiritual medicine ay binigay ng restaurant namin, pinapadalisay mo lang yung elixir. 10 taon ang resulta ng discount na binigay ng ate mo dahil walang alchemist sa restaurant. Hindi. Kung maaari mong pinuhin ang mga elixir na may kaugnayan sa mataas na antas ng kaluluwa, papayag ang kapatid na payagan kang pinuhin ang mga elixir sa loob ng 1 taon upang mabawi ang iyong 80,000 mataas na antas ng espiritual na kamalayan, 80,000 mataas na uri ng mga spirit stone. Alam mo ba na kahit para sa ating Sun, Moon and Stars Chamber of Commerce Headquarters, ang dami ng spirit stone na ito ay hindi maliit na halaga. Ang 10 taon ay isang iglap lang para sa mga magsasaka. Pagkatapos pakinggan ito, biglang tumawa si Yang Yiyu. Hindi niya alam kung anong antas na ang mga alchemist sa mundo ng paglilinang, ngunit para sa kanya, ang pagpino ng mga elixir na may kaugnayan sa kaluluwa ay walang pinagkaiba sa pagpino ng iba pang mga elixir. Ngumisi siya kay Lu Haitang at may lumabas na Thorn Soul Realm Peel sa kamay niya. Sabi niya, ate, kaya ko ring pinuhin ang mga elixir na nauugnay sa kaluluwa. Pagkatapos ito ay isang pakikitungo. Aabutin ng 1 taon. Ito ay isang elixir na may kaugnayan sa kaluluwa na pinino ko ang aking sarili. Kung hindi ito magagawa ni ate, hahanap ako ng mga espiritual na elixir na may kaugnayan sa kaluluwa sa ibang pagkakataon at lilinisin ko rin ang mga ito. Habang nagsasalita, iniabot niya kay Lu Haitang ang Thorn Soul Realm Peel para patunayan na hindi siya nagsisinungaling. Ang mga mata ni Lu Haitang ay kumikislap sa sandaling ito. Matapos inumin ang Thorn Soul Peel at pagmasdan itong mabuti, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi pa siya nakakita ng Soul Peel dati, ngunit kumpara sa ibinigay ni Yang Yiyu, ang mga Soul Peel na nakita niya noon ay basura. Napakadalisay ng Thorn Soul Peel na ibinigay ni Yang Yiyu. Matapos itong maramdamang mabuti, talagang napakalaki ng kapangyarihan ng kaluluwa sa loob. Isa itong high-level na Soul Peel. Sa pagtingin kay Yang Yiyu, ang mga mata ni Lu Haitang ay kumikislap sa sandaling ito. Matagal siyang hindi nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang tumpok ng mga espiritual na gamot na kasing taas ng isang maliit na bundok ay biglang lumitaw sa bulwagan.
Mayroong lahat ng uri ng mga espiritual na gamot, at lahat sila ay higit na mahusay na mga espiritual na gamot, na marami sa mga ito ay 10,000 taong gulang. Bukod dito, mayroong mas mahusay na espiritual na mga gamot ng kaluluwa sa kanila. Sa pagtingin sa kabundukan ng mga espiritual na gamot, si Yang Yiyo ay huminga ng malamig na hangin at sinabi sa kanyang puso, "Napakayaman na tao, karapat-dapat kang maging isang makapangyarihang tao sa panahon ng Mahayana. Maaari kang uminom ng napakaraming espiritual na gamot sa iyong kalooban." Sa oras na ito, sinabi ni Lu Haitang, "Gusto kong makita ang iyong aktwal na mga aksyon. Kailangan mong pinuhin ang 2 furnace ng elixir mula sa mga espiritual na gamot na ito. Ang isang furnace ay ang Chow Yuan Dan, na hindi bababa sa kapakipakinabang para sa mga magsasaka sa panahon ng kapigatian, at ang isa pang furnace ay upang pinuhin ang mga espiritual na gamot. Ate, gusto kong makita ang kakayahan mo. Kung maaari mong pinuhin ito, ang kapatid na babae ay mangangako sa iyo ng 1 taon, ngunit kung maglakas loob kang magsinungaling." Ngumiti si Yang Yiyo at pinutol siya, "Alam ko, kung magsisinungaling ako sa iyo, hiwa-hiwain mo ako at ipakain sa mga halimaw. Ito ay isang deal." Kabanata 1139 na ikaw at ako ay may sakit, mayroon akong gamot. Sa silid ng alchemy ng pribadong silid ni Lu Haitang, si Yang Yiyo ay lubos na nakatutok at nagsagawa ng isang hand technique sa alchemy furnace. Sa sandaling ito, si Lu Haitang ay nakatitig kay Yang Yiyo habang dinadalisay niya ang elixir na may isang pares ng mga mata ng phoenix na kumikislap. Mayroon na siyang pill na tinatawag na Tianling pill sa kanyang kamay. Ito ay isang mataas na antas ng tableta na pinino ni Yang Yiyo, na talagang sapat para sa mga magsasaka sa panahon ng kalamidad na uminom at mapabuti ang kanilang paglilinang. Ngayon ay pinipino ni Yang Yiyo ang soul pill na pinakahihintay ni Lu Haitang. Sa sandaling ito, talagang naniniwala si Lu Haitang sa kanyang puso na si Yang Yiyo ay isang alchemy master, at siya ay nasa grandmaster level. Dahil noong pinipino niya ang Tianling pill kanina, talagang nakaligtas siya sa pill tribulation. Dapat mong malaman na hindi lahat ng pills na pinino ng isang alchemist ay magkakaroon ng pill tribulation. Ang kakayahang makaranas ng pill tribulation kapag pinipino ang isang elixir ay ang pamantayan ng isang grandmaster ng alchemy, at ang pill tribulation ay isa ring patunay ng mataas na kalidad ng pill, na hindi maaaring pekeng sa lahat. Talagang hindi inaasahan ni Lu Haitang na si Yang Yiyan, isang maliit na tagapagsaka ng Great Perfection of the Spiritual Realm, ay maaaring aktwal na pinuhin ang isang tableta na maaaring magdulot ng mga paghihirap ng tableta. Mula sa unang hindi paniniwala, puno na siya ngayon ng mga inaasahan. Sa partikular, hindi pa siya nakakita ng ganoong kalalim na paraan ng alchemy noong pinapanood ang alchemy technique ni Yang Yiyan. Ito ay napakasimple at mahusay. Ito ang sagisag ng isang malalim na pamana at madalas na alchemy. Sa panunood ni Yang Yiyan na naglalabas ng sunod-sunod na spell, ang kanyang walang pag-iimbot na pagpapahayag ng mga nagpapadalisay na pildores lamang sa mundo ay puno ng kagandahan sa mga mata ni Lu Haitang, at siya ay higit na puno ng mga inaasahan. Sa katunayan, mula nang simulan ni Yang Yiyan ang pagsasanay ng Heavenly Spirit Pill, napatunayan na ang kanyang sinabi ay totoo, na sapat na. Ngunit si Lu Haitang ay may nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagay na hindi masabi ni Yang Yiyan hanggang sa mapino niya ang Spiritual Pill. Napakahalaga nito, at sa kanya, mas mahalaga ito kaysa sa 80,000 high-grade Spirit Stones. Walang nakakaalam na sa katunayan, ang layunin ng paghahanap niya kay Yang Yiyan ay dahil alam niya na ang Hualing Jiandan at Chow Yuandan na lumabas sa auction ngayon ay ibinigay ni Yang Yiyan, kaya pumunta siya kay Yang Yiyan para magtanong. Ang tunay na layunin ay malaman kung sino ang gumawa ng elixir sa kamay ni Yang Yiyo. Ang tunay na layunin ni Lu Haitang ay maghanap ng alchemist sa pamamagitan ni Yang Yiyo, dahil naobserbahan niya sina Chow Yuandan at Hualing Jiandan, na mga positibong elixir. Ito ay tiyak. Dahil dito napansin niya si Yang Yiyo at nakausap niya ngayon si Yang Yiyo. Tungkol naman sa 80,000 high-grade Spirit Stones, talagang hindi ganoon kahalaga sa mga mata ni Lu Haitang, isang dakilang taong malakas ang panahon ng Mahayana. O masasabing walang alchemist ang mas mahalaga. Ang kanyang layunin ng paghahanap kay Yang Yiyo ngayon ay upang pinuhin ang isang elixir para sa kanyang sarili, isang uri ng elixir na hindi maaaring pinuhin ng alchemy master ng Sun, Moon at Star Chamber of Commerce. Para lang subukan ang kanyang swerte, para mapino ang isang elixir sa kanyang kamay, natagpuan ni Lu Haitang ang hindi mabilang na mga alchemist, ngunit wala sa kanila ang makapagpino nito, dahil ang gusto niyang pinuhin ay ang soul elixir, na mas mahirap kaysa sa totoong chi elixir. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya pinuntahan si Yang Yiyo ay sa tingin niya ay may alchemist sa likod niya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay isang alchemist mismo. Hindi naniniwala si Lu Haitang na ang isang maliit na cultivator sa spiritual realm ay maaaring magpino ng mga high-level na elixir, kaya't hiniling niya kay Yang Yiyo na linisin kaagad ang mga elixir. Ngayon ay pinatunayan na ni Yang Yiyo ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng aktwal na mga aksyon at pinino ang Tianling Pill.
Hanggat matagumpay niyang mapino ang soul pill, nararamdaman ni Lu Haitang na mayroon siyang pag-asa. Mayroon siyang recipe para sa soul pill, isang komplikadong recipe mula sa sinaunang panahon, isang recipe na napakahalaga sa kanya, at kailangang gawing pill. Siya ay nakakita ng maraming alchemist dati, ngunit walang nagtagumpay sa pagpino nito. Ngayon ang komplikado at mahiwagang alchemy technique ni Yang Yiu ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kung tungkol sa 80,000 high-grade spirit stones, ito ay wala sa kanya, isang malakas na tao sa panahon ng Mahayana. Napakarami niyang nakipag-usap kay Yang Yiu noon, para lang malaman ang pinagmulan ng alchemy ni Yang Yiu, at hayaan si Yang Yiu na pinuhin ang pill. Kahit na si Lu Haitang ay hindi isang alchemist, siya ay isang master ng Mahayana period at nakakita ng maraming. Ang alchemy technique ni Yang Yiu ay napakaluma at espesyal, na nagpapahina sa kanyang pangunawa sa mga alchemist. Nagbigay ito ng malaking pag-asa sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, sa isang tiyak na sandali, isang kulog na kapigatian ang lumabas mula sa manipis na hangin sa alchemy secret room. Bitik. Dumating ang isang pill tribulation, at nilabanan ito ni Yang Yiu. Nagningning ang mga mata ni Lu Haitang, at alam niyang nagtagumpay si Yang Yiu sa pagpino. Nang lumipas ang siyam na pill tribulations, binuksan ni Yang Yiu ang alchemy furnace, at siyam na nagniningning na soul pill ang hawak sa kanyang mga kamay. Ate, ito ang purple gold soul pill. Ginawa ko ito higit sa lahat gamit ang purple gold na damo. Tingnan mo. Habang nagsasalita, iniabot ni Yang Yiu ang tableta kay Lu Haitang para panoorin. Sa katunayan, sa sandaling lumipad ang tableta mula sa alchemy furnace, alam na ni Lu Haitang na ang Red Along tableta ay talagang isang soul pill, at ito ay nasa napakataas na grado. Hindi na kailangan, ate, naniniwala na ako sa iyo ngayon. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni Lu Haitang, lumabas siya ng alchemy secret room. Natigilan sandali si Yang Yiu, iniligpit ang mga table tasks at sinundan siya palabas. Dumating ang dalawa sa bulwagan. Nang lumingon siya, nakita niya si Lu Haitang na nakatingin sa kanya ng nagniningas na mga mata, na naging dahilan para hindi komportable si Yang Yiu. Pagkatapos umubo, tumingin si Yang Yiu kay Lu Haitang at sinabing, ate, naniniwala ka na sa akin ngayon, tama ba? Huwag kang mag-alala, magpapapino ako ng sapat na mga table tasks para mabayaran ng restaurant mo ang utang na 80,000 high-grade spirit stones, at hindi ko hahayaang malugi ang restaurant mo. Hehe, huwag muna nating pag-usapan ang mga spirit stone, kuya. Papayagan ka muna ni sister na makakita ng isang recipe ng soul pill, at tingnan kung maaari mong pinuhin ang recipe ng tableta sa aking kamay. Ikan-away ni Lu Haitang ang kanyang kamay at isang jade slip ang lumipad kay Yang Yiu. Kinuha ni Yang Yiu ang jade slip at iniskan ito ng kanyang espiritual na kamalayan. Ito ay talagang isang recipe para sa isang soul pill, na tinatawag na 9 Transformation Divine Pill. Gayunpaman, matapos makita ang nilalaman ng formula ng tableta, sumimangot si Yang Yiu, dahil ang formula ng tableta na ito ay napakakomplikado, at ang mga espiritual na gamot na kailangan ay kasing dami ng 999 na uri. At habang tinitingnan ni Yang Yiu ang formula ng tableta, kinabahan din ang puso ni Lu Haitang. Matapos makitang sumimangot si Yang Yiu, hindi napigilan ni Lu Haitang na magtanong, bakit, ayaw mong maglabas ng dalawa? May bahid ng kaba sa tono ng boses niya na walang kamalay-malay. Inalis ni Yang Yiu ang kanyang espiritual na kamalayan at nahuli lamang ang banayad na pahiwatig ng kaba sa mga mata ni Lu Haitang. Nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sa halip, dahan-dahan niyang sinabi, hindi ko ito mapino, ngunit nagulat ako sa pagiging komplikado ng recipe ng soul pill na ito. Sa paghusga mula sa mga katangian ng espiritual na gamot na kinakailangan, ang 9 Transformation Divine Pill, na ito ay dapat na isang tableta para sa paggamot sa lason ng kaluluwa. Gayunpaman, kahit na ang 9 Transformation Divine Pill ay maaaring mag-detoxify pagkatapos itong inumin, ikaw ay malalason pa rin, dahil ang recipe ng pill na ito mismo ay isang soul poison pill, at ang mga nakapagpapagaling na katangian ay dapat na napakalakas pagkatapos ng pagpino. Masasabing lason, o masasabing siyam na uri ng lason. Bagamat ang ganitong uri ng soul pill ay maaaring lubos na mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa, mag-iiwan pa rin ito ng mga sekwela. Hindi inirerekomenda na kunin ito. Naiintindihan mo ba ang gamot? Tumayo si Lu Haitang at nagtanong. Siyempre, may mga dalubhasang gamot sa mundo ng paglilinang, na gumagamot sa mahirap at komplikadong mga sakit ng mga magsasaka. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang nawalan na siya ng lakas at napaupo. Ang mga mata ni Yang Yian ay kumislap, at nang makita niya ang ekspresyon ni Lu Haitang, siya ay nagkaroon ng kaunting liwanag sa kanyang puso, at isang bahagya na nakikitang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, alam ko ng kaunti.
Sa katunayan, sa mana ni Yang Yian, ang pamana ng gamot ay sumasakop ng malaking bahagi. Nag-aral siya ng medisina mula nang makilala niya ang kanyang master na si Yun Changxi, at nakuha ang mga puso ni Dugu Walking at Yuan Jinfeng sa Earth gamit ang pangunahing gamot. Gayunpaman, nang maglaon, sa pagpasok ng lahat sa kanyang paligid sa mundo ng paglilinang, walang nagkasakit, kaya hindi siya gaanong nag-aral ng medisina. Pagdating sa mundo ng mga magsasaka, sa ikalawang pamana ng matanda bago siya makatulog, may bahagi pa rin ng mana ng gamot, at ito ay ang mana ng gamot para sa mga magsasaka. Sinulyapan lang ito ni Yang Yian at hindi ito tiningnan ng mabuti. Ngunit ngayon na kinuha ni Lu Haitang ang recipe para sa Soul Pill, 9 Transformation Pills, naalala ni Yang Yian ang solusyon upang gamutin ang isang soul poison sa mana ng gamot, na kasama ang plano ng paggamot ng 9 Transformation Pills. Gayunpaman, sa pamana na iniwan ng matanda, sinabi na ang recipe ng 9 Transformation Pills ay matagal nang nawala, at ang paraan lamang ang naitala, ngunit walang recipe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Lu Haitang ang recipe ngayon. Ngayon ay may matapang na hula si Yang Yian sa kanyang puso na ang kaluluwa ni Lu Haitang ay nalason, at dinadalisay niya ang 9 transformation pills para ma-detoxify ang kanyang sarili. Sa pagtingin kay Lu Haitang, ngumiti si Yang Yian, at pagkatapos ay gulat na sinabi, "Miss, may sakit ka at may gamot ako, may pag-uusapan tayo ngayon." Dahil napigilan ni Lu Haitang, gumaan na ang pakiramdam ni Yang Yian at sa wakas ay makakalaban na. Siyempre, ngayon ay sinusubok din niya si Lu Haitang. Kung talagang nalason si Lu Haitang sa kaluluwa, kailangan niya itong makita para malaman. Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumambulat si Lu Haitang na may labis na hangarin sa pagpatay, at malamig na sinabi, "Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Kabanata 1140 gaano karaming misteryo ang nasa kanya. Sa pagharap sa pamatay na layunin ni Lu Haitang, natatakot ba si Yang Yiu? Siyempre natatakot siya. Sa pagharap sa gayong malakas na tao, siya, na nasa larangan lamang ng kaguluhan, ay walang kapangyarihang lumaban. Ngunit sinabi pa rin ni Yang Yiu, "Ate, may sakit ka at may gamot ako." Gusto lang niyang sabihin kay Lu Haitang ang isang mensahe, kaya kung magpagaling ng mga sakit, maging magalang sa aking kaibigan. Ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang na maging matapang ay dahil nakita niya ang kislap ng kaba sa mga mata ni Lu Haitang noon, kasama ang ibinigay niyang recipe at ang pagpapakilala at talaan ng 9 Transformation Divine Pill sa medical heritage na iniwan ng matanda, matapang din niyang nahulaan na ang kaluluwa ni Lu Haitang ay nalason, kaya sinabi niya ito ng malakas. Bilang. Nang magsalita siya, ang reaksyon ni Lu Haitang ay lampas sa kanyang imahinasyon, kaya't nakaharap sa mamamatay tao na aura ni Lu Haitang, bagaman natatakot si Yang Yiu, mas kalmado siya sa kanyang puso. Kung tama ang taya niya, naniniwala siyang hindi siya papatayin ni Lu Haitang. Kahit na hindi kaluluwa ni Lu Haitang ang nalason, may kamag-anak sa kanya ang nalason. Dahil ipinahayag niya ang impormasyon na may paraan para gamutin ito, naniwala siya na hindi siya papatayin ni Lu Haitang. Ang bumalot sa kanya ang malaganap na layuning pumatay, at tinitigan siya ni Lu Haitang ng malamig na mga mata, na parang papatayin niya si Yang Yiu sa susunod na sandali. Hinarap ni Yang Yiu si Lu Haitang ng mahinahon, nang walang pag-iwas. Anyway, alam niyang walang silbi ang magtago sa mga kamay ni Lu Haitang, at walang silbi ang matakot, kaya mas mabuting harapin ito ng mahinahon. Matapos magtinginan ang dalawa sa loob ng ilang segundo, ang nakamamatay na layunin na binalot ni Lu Haitang kay Yang Yiu ay naglaho na parang tubig. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Yang Yiu, ngunit nang marinig niyang magsalita si Lu Haitang, agad siyang nakahinga ng maluwag, at alam niyang tama ang taya niya. "Ano ang nakita mo?" tanong ni Lu Haitang. "Wala." Matapat na sagot ni Yang Yiu. "Walang makita, at naglakas loob kang sabihin na ako ay may sakit. Hindi ka ba natatakot na patayin kita?" Mahinang sabi ni Lu Haitang. Pagkatapos ng ganap na pagre-relax ni Yang Yiu, tumingin siya kay Lu Haitang at sinabing, "Miss, sinabi ko lang na kaunti lang ang alam ko tungkol sa medisina, at alam ko naman ang layunin ng 9 Transformation Divine Pill. Kung hindi ako nagkakamali, ang lason na nalason sa iyo ay ang Eye Soul Silkworm Poison." Nang sabihin niya ito, malinaw na nakita ni Yang Yiu na bahagyang nanginginig ang buong katawan ni Lu Haitang, at lalo siyang kumbinsido na tama ang kanyang hula. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang Eye Soul Silkworm ay isang kakaibang insekto na ipinanganak sa pinakamalamig at pinakamalamig na lugar. Ito ay lason. Ang poison gas na ibinuga ng Eye Soul Silkworm ay nasa ika-9 sa mga nangungunang 10 lason sa mundo ng paglilinang. Ang pinsala sa katawan ay pangalawa. Ang susi ay tumagos sa kaluluwa, nakatumbas ng pagyayelo ng kaluluwa, patuloy na pagguho ng kaluluwa, at pagpapatuyo ng kaluluwa. Sa kaso ng liwanag, ang larangan ng paglilinang ay bababa, at sa kaso ng mabigat, ang kaluluwa ay tuluyang mawawala. Ang kahirapan ng lason ng Eye Soul Silkworm ay nakasalalay sa 9 na pagbabago ng mga lason.
Kapag ang detoxification ay hindi nagawa ng tama, ito ay agad na magiging siyam na lason. Ang pagkalat ng siyam na lason ay kakainin ang kaluluwa, at ang sakit na dulot nito ay magiging mas malala sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ng siyam na pagbabago, lilipad ang kaluluwa. Para ma-detoxify ang Eye Soul Silkworm Poison, dapat mayroong soul pill na kayang harapin ang siyam na pagbabago ng Eye Soul. Ang 9 Transformation Pill ay isang magandang pagpipilian, ngunit kung gusto mong ganap na matanggal ito, ang 9 Transformation Pill lamang ay hindi sapat. Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, sumabad si Ben Luhaitang at sinabing, bakit hindi? Anong iba pang mga pamamaraan ang kailangan upang ganap na maalis ang lason nito? Dahil ang mga katangian ng Eye Soul Silkworm Poison mismo ay sobrang lamig at sobrang yin, kahit na alisin ang lason, ang sobrang lamig at sobrang yin na katangian ay magdudulot ng malaking pinsala sa kaluluwa. Sa makatuwid, habang inaalis ang lason, kailangan ding alisin ang frostbite sa kaluluwa, upang ito ay maalis. Ipinaliwanag ni Yang Yiyan ang pamamaraan. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyan, tumingin si Lu Haitang sa kanya at nagtanong, maaari mo bang? Maalis mo ba ang Eye Soul Silkworm Poison? Dapat kong sabihin na ito ay isang lunas. Hindi ko pa nasusubukan, pero pwede mong subukan. Alam ni Yang Yiyan na sa harap ng isang master na tulad ni Lu Haitang, kahit na pagalingin niya ito, hindi niya ito sasabihin ng may kumpiyansa, hindi pa banggitin na hindi siya sigurado. Gaano ka sigurado? Tanong ni Lu Haitang. Depende yan kung gaano kalalim ang pagkalason. Kailangan mong suriin ang kaluluwa. Kung tatanungin mo ako ngayon, hindi ko masasabi sa iyo. Matapat na sagot ni Yang Yiyan. Tumingin si Lu Haitang kay Yang Yiyan ng malalim at tumahimik. Lahat ng sinabi ni Yang Yiyan ay ganap na tama. Kung hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang sariling sitwasyon o ang pagkalason, at hindi niya nakilala si Yang Yiyan, iisipin niya na nalaman ni Yang Yiyan ang tungkol sa kanyang pagkalason mula sa isang lugar at sinabi ito. Totoo na ang kanyang kaluluwa ay nalason, at ito ay 1,000 taon na. Totoo rin gaya ng sinabi ni Yang Yiyo na ang lason na nalason sa kanya ay ang Eye Soul Silkworm Poison, isang lason ng alien insect na kakaiba sa isang napakalamig at mapanglo na lugar. Ang sitwasyon ay pareho sa sinabi ni Yang Yiyo. Ang Eye Soul Silkworm Poison ay may siyam na pagbabago. Mukhang isang lason, ngunit kapag nakatagpo ito ng panlabas na puwersa para mag-detoxify, agad itong magbabago mula sa isang lason tungo sa siyam na uri ng malamig na lason, na magpapalala sa kanyang buhay kaysa kamatayan. Tapos na. Sa nakalipas na 1,000 taon, sinubukan niya ang 7 paraan upang mag-detoxify, ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay. Sa halip, sa bawat oras na ito ay magpapalala ng pagkasira ng lason sa kanyang kaluluwa. Gaya ng sinabi ni Yang Yiyo, pagkatapos ng 9 na pagkakataon, ito na ang panahon na lilipad ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang 7 beses, at mayroon pa siyang 2 pagkakataon. Ang bawat isa sa 7 pagtatangka ay mas masahol pa sa kamatayan, tulad ng pagdaan sa mga pintuan ng impyerno, at wala sa mga ito ang mabisang makapag-detoxify. Kahit na sa nakalipas na 1,000 taon, walang medikal na monghe na makapagsasabi kung paano mag-detoxify at gamutin. Si Yang Yiyo ang una niyang nakilala. Kahit na ang recipe ng 9 Transformation Divine Pill ay nakuha niya sa malaking halaga. Ang recipe na ito ay sinabi sa kanya ng isang demonyong doktor bago siya namatay. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang makuha ang recipe sa isang malaking halaga, nakakita siya ng maraming alchemy masters at sinabi nila na hindi nila ito magagawa. Sinabi nila na ang 9 Transformation Divine Pill ay mayroong 999 na uri ng mga katangian ng espiritual na gamot, at nangangailangan ito ng 9 na bahagi ng banal na kamalayan upang makontrol ang 9 na katangian ng espiritual na gamot. Kaya ang paliwanag na nakuha ni Lu Haitang ay maliban na lang kung may makapaglilinang sa kaharian ng 9 na kagalang-galang. Ang kaharian ng 9 na kagalang-galang ay nangangahulugan ng 9 na bahagi ng banal na kaluluwa, 9 na paggamit sa isang hanay, at ang buong mundo ng paglilinang ay hindi pa nakarinig ng sinuman na naglilinang ng 9 na kagalang-galang. At kahit nalinangin mo sa kaharian ng 9 na kagalang-galang, kailangan mo pa ring maging isang alchemy master, kung hindi, ito ay magiging walang silbi kung ang taong nakahanap ng kaharian ng 9 na kagalang-galang ay hindi naiintindihan ang paraan ng alchemy. Ito ay orihinal na isang desperadong pamamaraan, ngunit hindi sumuko si Lu Haitang. Habang nabubuhay siya, hindi siya susuko. Kaya niyang linangin hanggang sa yugto ng Mahayana. Ang paghihirap na dinanas niya ay hindi maisip. Sino ba naman ang ayaw mabuhay? Higit pa rito, ngayong nasa yugto na siya ng Mahayana, ang susunod na hakbang ay ang yugto ng pag-akyat. Ito ay halos 1 oras bago siya umakyat upang maging isang immortal. Isang hakbang na lang ang layo niya sa walang kamatayang landas. Paano siya magiging handa na maghintay para sa kamatayan? Kaya't si Lu Haitang ay naghahanap ng mga alchemist sa loob ng libu-libong taon at naghahanap ng mga medikal na master para ma-detoxify siya sa buong mundo.
Bilang isang mahusay na master ng Mahayana, pumunta siya sa isang maliit na lugar tulad ng City of Stars upang makahanap ng pagkakataon. Kung hindi, siya, isang mahusay na master ng Mahayana, ay dapat na naglalakbay sa dagat ng mga bituin, ngunit sa kasamaang palad. Siya ay pinahirapan ng lason ng Yuan Shen hanggang sa halos mabaliw at gumuho. Ngayon, binigyan siya ni Yang Yiyo ng malaking pag-asa. Matapos tingnan si Yang Yiyo ng mahabang panahon, nagtanong siya na may nanginginig na boses, nasa kaharian ka ba ng Nine Venerables? Natigilan sandali si Yang Yiyo. Hindi niya sinabi na nasa kaharian siya ng Nine Venerables. Hindi niya maintindihan kung bakit alam ito ni Lu Haitang, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito. Ang kabilang partido ay isang malakas na tao sa yugto ng Mahayana. Siguro wala siyang sekreto sa harap niya. Hindi nakakagulat na makita na siya ay nasa kaharian ng Nine Venerables. Tumanggaw siya bilang pagkilala, at sa susunod na sandali ay gumalaw ang kanyang isip, at siyam na clone ang lumitaw sa kanyang paligid, siyam na magkaparehong Yang Yiyo. Nang makita ni Lu Haitang ang isang kislap ng liwanag sa katawan ni Yang Yiyo, at siyam na clone ang lumitaw, biglang nablangko ang kanyang isip. Ito talaga ang kaharian ng Nine Venerables. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Naawa ang Diyos sa akin. Sigaw ni Lu Haitang sa kanyang puso, at kasabay nito, hindi makapaniwalang tumingin si Lu Haitang kay Yang Yiyo. Ang batang ito ay may kasanayan sa alchemy na maihahambing sa isang grandmaster, at alam din niya ang sining ng medisina. Ngayon ay nasa kaharian pa rin siya ng Nine Venerables. Halimaw talaga siya. Ilang misteryo ang mayroon sa kanya. Sa pag-iisip ng mabuti tungkol kay Yang Yiyo, hindi maiwasan ni Lu Haitang na magselos ngayon. Pero mas masaya siya, pakiramdam niya sa pagkakataong ito ay may pag-asa siyang mag-detoxification. Alam ni Yang Yiyo ang gamot, nasa kaharian ng Nine Venerables, at kayang pinuhin ang mga high-level na table tasks. Ito ay simpleng gamot na nagel iligtas buhay na ipinadala sa kanya ng Diyos. Tumingin kay Yang Yian, sinabi ni Lu Haitang, ang aking kaluluwa ay talagang nalason ng Ice Soul Silkworm. Makinig, kailangan ko ang iyong tulong. Hanggat tinutulungan mo ako, ang 80,000 high-grade spirit stones ay mapapawi. Tumawa si Yang Yian. Hindi niya masyadong naisip ang susi sa pagpino ng Nine Transformations Avatar noon. Nang tanungin siya ni Lu Haitang kung siya ay nasa Nine Venerable Realm, napagtanto niya ang susi. Upang pinuhin ang Nine Transformations Avatar Pill, ang isa ay dapat na isang alchemist sa Nine Venerable Realm. Walang ibang makakagawa nito. Dahil ang Nine Transformations Divine Pill ay may siyam na katangian na nangangailangan ng isa na tumutok sa siyam na bagay. Tanging ang mga taong tulad niya na ang mga kaluluwa ay nahahati sa siyam na bahagi at nilinang sa siyam na avatar ang maaaring pinuhin ang tableta. Ito ay natatangi. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Lu Haitang na gawin ito. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.